Pagkatapos ng birthday celebration ng quadruplets, nagpasya si Flynn na umuwi na rin. Tanaw niya si Paula na nagmamadali ng tumawag ng taxi. Kanina niya pa ito inaantabayan ng umuwi upang siya na ang maghatid sa dalaga. Kasama naman ni Colt si Lainey kaya hindi niya na kailangang alalahanin ng kapatid. Got in. Matapos ihinto ang kotse sa tapat ng dalaga ay mabilis nang ibinaba ang bintana ng sasakyan. Nakita niya itong umirap sa kanya. Pasalamat lang talaga ito at may natitira pa siyang respeto sa mga babae. Kung hindi, matagal niya na itong naikama. Sakay. Pag-uulit niya pa, pinakaayaw niya sa babae ay iyong pakipot. Flynn, ano ba? Sabi ko naman sa'yo, diba, tigilan mo na ako. Hindi kita magugustuhan kahit anong sabihin mo. May boyfriend akong tao. Binulyawan siya nito. What the fuck? Napamura siya sa inis. Ilang buwan na ba siyang parang ulol na sunod ng sunod sa babaeng ito na hindi siya binibigyan ng pansin? Huwag mong ipagmalaki sa akin yung boyfriend mong Seaman. Walang long distance relationship ang tumatagal. Lalaki yun, may pangangailangan. Come on, get in the car. Mas makulit niyang utos. Namayawang ito sa kanyang harapan. Ang yabang mo rin no? Hindi ganoon si Blake. Pasalamat ka talaga, mahal ko si Bess. Kung hindi, hindi ko pipiliing dumalo sa birthday ng mga anak niya dahil ayaw kitang makita. Bulyaw nito sa kanya. Napamura siyang muli. Inuubos ng babae ang kanyang pasensya. Bumaba na siya ng sasakyan at walang paalam na binuhat ito pasakay ng kanyang kotse. Napaigik pa ito ng halos mabaldog ang ulo matapos nang ilapag pabarag sa loob ng sasakyan. Ano bang inaarte nito? Gwapo siya at mayaman kumpara sa Blake nitong walang binatbat sa itsura niya. Bastos ka! Lagapak ang mukha niya matapos itong ilapag sa loob ng kanyang kotse. Isang malakas na sampalang naman ang dumapo sa mukha niya. Nagtagis ang kanyang bagang na hindi makapaniwala na may babaeng gumawa sa kanya ng ganun. Hindi nga ata talaga siya kilala ng babae. Mariin niya itong tinitigan. Humihingal ang babae sa galit na sinalubong ang mga mata niya. Napaunat na lang ito ng sunggaban niya ng marahas na halik ang namumula nitong labi. Halos maululo siya ng matikman ng tamis nun. Pagbabayaran ng babaeng to ang ginawa sa kanya. Walang sino mang babae yung pwedeng tumanggi sa isang tulad niya. Flynn, bitawan mo ko! Sa kabila ng marahas niyang halik ay nagmakaawa ang babae. Nanginginig ang katawan nito marahil sa takot. I will make you scream in pleasure. Parurusahan kita, Paula. Lasang-lasa niya ang dumugong labi nito. Tulong! Nagkukumahog ang babaeng gustong lumabas ng sasakyan dahil sa takot sa kanya. Tama lang na matakot ito nang sa ganoon. Wala na itong magawa kundi gustuhin siya. Marahas niyang pinunit ang harapan ng damit nito. Lalo siyang nabaliw sa babae. Sinunggabad niya kaagad ito matapos igapos sa mga braso niya ang dalawang kamay ni Paula. Habang ibinababa ng isang kamay ang pinakahuling sagabal. Walang makakakita sa loob ng sasakyan dahil tinted yun. Kaya nagtagumpay siyang angkinin ang babae sa kabila ng pagpupumiglas nito. Pawisan siya matapos makontento sa ginawa. Don't worry, pananagutan ko yung ginawa ko. Tila ngayon siya nahimasmasan sa kalokohang ginawa sa babae matapos itong makitang umiiyak. Siya pa nga ang nagbihis rito, tsaka ito dinala sa kanyang kondo. Hindi naman siya likas na masamang tao, pero mahal niya at gustong gusto niya ang babae unang pa man itong nakita. Hindi na siya tumingin sa iba at nagdala ng kahit na kanino sa kama, kundi ito lang ang gusto niya, wala ng iba, kaya mahirap para sa kanyang malamang may kahati rito. I'm sorry. Masuyong saad sa dalaga. Buhat-buhat niya ito papasok mula nang maibaba sa kotse. Umiiyak pa rin ang babae. Hindi niya alam kung dahil ba sa pinwersa niya ito or dahil galit na galit sa kanya. Pero marahil ay pareho. Marahan niya itong inilapag sa ibabaw ng kanyang kama. Siya na rin ang nagpahid sa mga luha nito. I love you. Masuyo niyang bulong. Sinalubong nito ang mga mata niya. Nakabalati ang sakit doon kaya nakadama na naman siya ng konsensya. Bahagyang maga ang labi nito dahil sa gigil niya kanina. Totoong nagalit siya. Wala pang babaeng sumampal sa kanya. Hindi niya rin kayang tanggihan ng isang babae. Tila sampal iyon sa kanyang pagkalalaki. Masuyo niyang hinaplo sa mukha nito at naroon na naman ang pagnanasa niyang hindi mapigilan sa babaeng ito. Paula, puno ng pagmamahal niyang bulong. Nais niyang magmakaawa sa babaeng mahalin lamang nito at kalimutan ng nobyo. Pinahid niya ang mga luha ng babaeng nagsimula na namang maglandas sa pisngi hanggang sa hindi na naman niya napigilan ang sarili. Kibango ng babae para siyang maliliyo. Hinahanap ng katawan niyang damhin na muli ang kalambutan nito at pinagbigyan niya ang sarili. Akin ka lang, Paula. All mine.
Nagliliyab ang buong pakiramdam niya nang hindi mapigilang si Ilinang maalab na halik ang mga labi nito. Buong higpit na niyakap at sa muli, inangkin na para bang walang sinong mga babae ang kayang magbigay ng kanyang pangangailangan kundi ito lamang. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas at matinding pagkasabik dito dahil pakiramdam niya kundi niya iyon pakakawalan, mababaliw siya ng mga oras na yun. Samantala, Dad, ayoko kay Devon. Hindi ko siya minahal. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Pagmamarakolyo ni Sorila sa gabing iyon, kausap niya ang ama sa sala. Kanina lamang niya nalaman na engaged na pala siya kay Devon, ang anak ng business partner nito. Kung hindi pa dahil kay Charmaine na may gusto kay Devon, hindi niya malalaman na ikakasal na pala siya next week sa kaibigan. Well, wala naman siyang makitang kapintasan sa lalaki dahil bukod sa mayaman, ubod dito ng gwapo. Subalit kaibigan lamang ang turing niya rito at ang best friend niyang si Charmaine ang may gusto sa lalaki. My decision is final, Sorila. Whether you like it or not, magpapakasal ka kay Devon at wala ka magagawa. Matapos iyong sabihin ng kanyang ama, tinalikuran na siya. Napataas ang kilay niya habang sinusundan ito ng tingin paakyat sa hagdan. Hindi naman siguro dahil lamang sa kayamanan ng rason kung bakit siya nito ipapakasal. Mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa pamilya ni Devon. Marahil ay gustong mapanatili ng dad niya ang magandang samahan nila at lalo pang mapayaman kung magsasanib ang pamilyang Casmino at Almazor. Gagamitin sila ni Devon ng kanilang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang pamilya at hindi siya papayag na mangyari yun. Kailangan makapag-isip siya ng paraan upang makatakas sa kanilang kasal ni Devon. Hirap na bumangon si Paula nang masigurong tulog na ang lalaki sa kanyang tabi habang nananakit ang kanyang katawan. Hindi siya tinigilan ni Flynn hanggat hindi ito nanlulupaypay. Pakiramdam niya, binuhos lahat ng lalaki yung buong lakas nito sa kanya. Hayop! Hiyaw ng utak niya dahil hindi maisatinig iyon sa takot na magising ang lalaki na nasa kanyang tabi at sa muli ay angkinin siya. Impit siyang umiyak habang sapo ang bibig upang hindi makalikha ng anumang ingay. Nagmamadali siyang nagbihis at umalis sa lugar na yun. Sakay ng taxi, tinungo niya ang boarding house. Nagmamadali siyang nag-impake dahil alam ni Flynn ang kanyang tinutuluyan. Kinuha niya lahat ng kanyang mga gamit at ora mismo uuwi siya sa kanilang probinsya. Magpapasa na lang siya ng resignation letter online sa kanyang trabaho dahil wala na siyang balak pang mag-stay sa Maynila. Ni anino ni Flynn, ayaw na ayaw niyang makita pa. Gulong-gulo ang kanyang isipan kung sa papaanong paraan niya sasabihin sa nobyo ang nangyari sa kanya. Pasado 2:00 ng madaling araw, nasa terminal na siya sakay ng hindi pa umaalis na bus pa uwi sa kanila. Hindi niya ipapaalam kay Jenna kung nasan siya ngayon at paniguradong malalaman iyon ni Flynn. Natatakot siyang magpakita sa lalaki, mas gugustuhin pang mamatay na lang kaysa makuha siya nitong muli. Habang si Flynn kinabukasan pa ng umaga nagising mag-isa sa kanyang kama, kinapa agad ng kanyang braso ang babaeng katabi pero napaangat ang ulo niya nang hindi ito maramdaman. Agad siyang napabangon nang hindi makita si Paula kahit ang mga damit nito ay wala na. Nagmamadaling naligot nagbihis. Wala pang 15 minuto, halos si pa rin ang kanyang sasakyan ang pagitan ng boarding house ni Paula mula sa kanyang bahay. Hindi niya na ito papayagang mawala sa tabi niya. Itatali niya si Paula kung kinakailangan. Para siyang nakikipagkarera sa mga sasakyan sa bilis ng takbo niya. Hindi man lang niya na malayang umalis ang babae. Marahil sa matinding pagod, kaya siya nahimbing na nakatulog. Agad bumaba nang marating ang boarding house ni Paula pero hinarang siya ng landlady. Mister, bakante na ho yung kwartong yan. Kaninang madaling araw pa umalis. Habang binibusisi nito ang mukha niya ay saad ng babae. Marahil nagtataka dahil ngayon lamang siya nakita. Alam niyo ba kung saan siya pupunta? Walang ligoy-ligoy niyang tanong. Hindi imposibleng umuwi yun ng probinsya. Sayang naman ang trabaho rito. Ang alam ko may kaibigan siyang si Jenna ba yun? Baka doon pumunta. Umiling siyang hindi gagawin ni Paula. Salamat. Pagkasabi, agad siyang tumalikod. Muli siyang sumakay ng kotse at pinaharurot. Si Jenna ang makakatulong sa kanya upang alamin kung nasaan ang probinsya ni Paula. Susundan niya ito. Paula, hahanapin kita kahit saan ka pa magtago. Nanlulumo niyang bulong. Nalulungkot siyang isipin na sa kabila ng nangyari sa kanila at kahit sinabi niyang mahal niya ito at pananagutan, hindi pa rin siya makuhang tanggapin. Malibang pinilit niya ito. Ano bang magagawa niya? Ilang buwan na siyang palagi itong iniisip na hindi siya binibigyan ng pansin.
Pagdating niya sa bahay, saktong nasa hapag ang buong pamilya. Sinalubong kaagad siya ng yakap ni na Lucy, Freya, Clea at Kiera. Ang aga, sumabay ka na sa amin mag-breakfast. Puna naman ni Jude. Naupo siya sa tabi ng mga bata. Pwede ko bang makausap si Jenna kahit saglit lang after breakfast? Pagpapaalam niya kay Jude. Sure. Bagaman nakakunot noo si Jude ay pumayag na rin. Tito, pwede ba tayong mamasyal ngayon? Busy ka po ba pagkatapos? Si Freya yun. Nasanay kasi ang apat habang abala ang ama ng mga ito sa trabaho na mamasyal sila sa amusement park. Okay lang ba next time natin gawin? Busy si Tito ngayon eh. Sulyap niya sa pamangkin. Ngumiti naman ito tsaka pinagpatuloy ang pagkain. Tungkol saan ba to, Plin? Pagtatakang tanong ni Jenna nang matapos silang kumain. Nasa veranda sila kasama ang mga bata pero naglalaro ang mga ito hindi kalayuan sa kanila. Si Jude ay nag-aasikasong pumasok ng office. Diba sinabi ko sa'yo na gusto ko si Paula? Jenna, seryoso ko, mahal ko siya. Panimula niyang hindi malaman kung paanong sasabihin ang kahibangang nagawa sa kaibigan nito. Tiyak magagalit sa kanya si Jenna at ayaw niyang mangyari yun. Siya may nabigla sa nagawa kay Paula kagabi. Mahinang tumawa si Jenna sa kanyang sinabi bilang reaksyon. Nako Flynn, di ko pa nasasabi sa ito pero first love niya si Blake. Mahal na mahal niya yun. Actually, ikakasal na sila pagbaba ni Blake ng barko. Di ba nga, alam mo namang may boyfriend na siya? Kung pwede, wag mo nang guluhin pa yung masayang pagsasama ni na Paula at Blake. Sana makahanap ka ng babaeng para sa'yo. Naikuyom niya ang kamao sa naramdamang paninibugho para sa Blake na iyon. Dama niya kagabi na hindi siya nauna kay Paula. Maaaring naibigay na nito ang sarili sa nobyo, kaya ganoon ito yun kamahal. Ganun man, hindi mahalaga sa kanya kung hindi siya ang nauna sa babae. Mahal niya pa rin ito at sa kanya lamang ang babae. Nanlulumo siyang umalis. Hindi niya masabi kay Jenna ang nagawa niya kay Paula. Baka kapag nalaman nito yun, pati si Jude ay kamuhian siya. Sa kalituhan, nagtuloy siya kay Colt dahil baka sakaling kapag sinabi niya sa kapatid ang nagawa, maunawaan siya nito. Magulo ang isip niya ngayon. Hindi niya kayang baliwalain ang nangyari sa kanila ng babae. Hindi niya matatanggap na hindi siya nito makukuhang mahalin at hindi niya matatanggap na mawawala sa kanya si Paula. Hindi niya kaya. Parang daga niya ang mundo nang humarap kay Colt. Ramdam kaagad ito ng kapatid. Babae? Nangingiti nitong tanong sa kanya nang mapasulyap sa gawin niya. Nakaupo si Colt sa wheelchair at siya naman ay sa isang bench. Nasa di kalayuan nila si Lainey at naglalagay ng mga halaman sa paso. Napakaswerte ng mga kapatid niya sa pag-ibig. Samantalang siya, marahas siyang napabuntong hininga. Paano mo nalaman? Balik niyang tanong. Hindi ka naman dating ganyan. Tsaka magkadugo tayo. Kilala kita bawat kilos mo. Naging seryoso ito. Tatanungin kita, Colt. Kapag ba may mahal ng iba yung babaeng mahal mo, anong gagawin mo? Tanong niya rito. Gawin mo yung tama, Flynn. Mahalin mo yung taong kayang suklian yung pagmamahal mo. Sunod-sunod na paglagok ng alak ang ginawa ni Flynn habang inaalala ang sinabi ni Colt kanina. 5 oras na ang nakalipas simula nang makabalik siya sa kanyang kondo. Hanggang ngayon, patuloy pa ring pinag-iisipan ng sinabi ng kapatid. Siguro tama si Colt. Baka kailangan niyang hayaan na lang si Paula sa taong mas mahal nito at hintayin ng babaeng para sa kanya kahit na masakit magparaya. Habang piniprepare ang kasal ni Surila at Devon, wala siyang kagana-ganang nakaupo lang sa isang tabi. Kasama niya ang lalaki at ang isa nitong PA. Kalaunan, tinawag siya upang sukatan ng gown ng kanilang designer. Buong paghanga naman siyang tinitigan lamang ni Devon. Lumaki ang lalaking sinusunod ng mga magulang kaya hindi ito tumutol sa kanilang kasal. Bukod sa close silang dalawa, pasado siya sa standard nito pagdating sa babae. Pihikan si Devon, eto yung tipo ng lalaking hindi mahilig makipag-fling. Wala nga itong niligawan nung college days. Maging si Charmaine na nagpaparamdam dito. San mo gustong mag-lunch, love? Pagkalabas nila sa butik kung saan gagawin ang kanyang gown ay tanong sa kanya ni Devon. Kinikilabutan siya sa endearment na ginamit nito sa kanya. Ew, stop calling me that, Devon. Inis niyang ungot dito. Why? I think it's cute. Bagay sa atin. Hinawakan pa nito ang palad niyang natatawa sa kaartehan niya. Nagmistulan na silang magkasintahan ngayong ikinaiirita niya. Hindi niya talaga feel si Devon. Friend niya lang ito as in no way na magpapakasal siya sa lalaki. Pumasok sila sa isang restaurant. Bagaman walang kagana-gana, napilitan siyang kumain. Sunod nilang tinungo ay para sa mga invitation card and souvenir na ipapagawa nila.
Ang personal assistant naman ito ang nag-aayos ng kanilang mga bills sa lakad nilang yun. Basta tamad siyang humilata kinagabihan pagkarating niya ng bahay. Sa lahat ng ikakasal, siya itong matamlay. Days from now, isa na siyang Mrs. Castino at hindi niya mapapayagan yun. Senyorita, ready na po yung pampaligo niyo. Nakatunghay sa kanya ang maid. Alam kasi nito na kapag bad mood siya, especially kapag galing sa lakad, gusto niyang maligo upang magtanggal ng kanyang pagod. Okay, bahagya siyang dumilat tsaka tamad na bumangon. Si Daddy ba dumating na? Tanong niya rito. Yes, senyorita, kasama niya po si Ma'am Isabel. Tugon nito na kumuha ng roba at malinis na towel mula sa drawer tsaka inabot sa kanya. Napa-ismid siya. Si Isabel ang babaeng nililigawan nito or maybe magkasintahan na ang dalawa. Matagal naman nang wala ang mama niya pero parang hindi niya tanggap na mag-aasawa itong muli. Pero mabuti na rin yun upang may pagtutuon ng iba yung dad niya kaysa naman siya lagi yung nakikita sa buong bahay. Halos 1 oras din siyang nagbabad sa loob ng bathtub bago umahon. Nagbihis siya at lumabas ng kwarto. Nag-aasukal pa yung dalawa habang nag-uusap sa sala. Nakaakbay lang naman ng dad niya sa kasintahang si Isabel at ang babae nakahawak sa kamay ng kanyang ama at halos magtukaan na ang mga ito. Tila wala siyang nakitang tumuloy sa komedor. Sorila, where is your manner? Nakita mo si Isabel, wala ka bang sasabihin? Boses iyon ng kanyang ama na nagpalingon sa kanya. Bumalik siya at nakipagbeso sa babae. Mas maganda pa rin ang mom niya kumpara rito. Siguro nga'y brat siya para tratuhin ito ng hindi maganda. Ganoong wala naman itong ginawang masama sa kanya. Napilitan siyang ibeso ito. Tumawag sa akin si Devon and everything goes well on your wedding day. Gusto niyang mapika pero wala siyang alam gawin kundi ngumiti ng hilaw. Kunwari na sisiyahan. May plano na siyang tumakas sa araw mismo ng kanyang kasal kaya sasakyan niya lahat ng gusto nito. Matapos magpaalam sa dalawa, tsaka siya tumuloy sa komedor. Kumuha ng tubig at uminom. Humihingal siya sa inis dahil sa nangyayari. Titiisin lang muna niya ngayon pero once na nakawala siya sa poder nito, kailanman hindi na siya babalik pa para lang manipulahin ito. Malaki na siya para ito pa yung magdesisyon para sa kanyang sarili. Sisiguruhin niyang hindi na siya mahanap pa ng kanyang ama once na umalis siya ng bahay. Days by, tulala pa rin nakatanaw si Paula sa malayo habang hilam ang mga mata sa luha. Walang nakakaalam kahit parents niya sa nangyari at ginawang pambababoy ng isang lalaki sa kanyang pagkababae. What's wrong babe? May problema ka ba? Nasa kabilang linya si Blake ngayon at ka-video call niya. Actually, bukod sa magulang, isa ito sa nagtataka kung bakit bigla siyang nag-resign sa kanyang trabaho sa Maynila. Nag-iipon kasi silang dalawa para sa nalalapit nilang kasal pagbaba nito ng barko. At magpahanggang ngayon, hindi pa niya nasasabi sa lalaki ang buong rason. Natatakot siyang pandirihan ito. Dama niya ang trauma sa ginawa sa kanya ni Flynn. Hindi niya ito mapapatawad. Wala babe, masyado pa kasing maaga, inaantok pa ako. Palusot niya at dagling pinahid ang mga luhang sumungaw sa kanyang mga mata at hindi niya iyon maitago kay Blake. Sorry babe, namimiss lang kita. Lalong nagpumiglas ang kanyang luha. Marahas itong napabuntong hininga. Pag ganyan ka lagi, hindi ko natatapusin yung kontrata ko dito. Uuwi na ako. Ano ba talagang nangyayari, Paula? Hindi ka naman dating ganyan. 2 days mo ko iniiwasan. Ni walang chat. Ngayon naman sasabihin mo mismo ko. Nararamdaman kong may problema ka. Sabihin mo sa akin, babe. Nangako tayo sa isa't isa na wala tayong itatago, diba? Pagsusumamo ng nobyo sa kabilang linya. Parang nadudurog ang puso niya sa naririnig. Pakiramdam niya, taksil siya kay Blake. Hindi niya kayang sabihin na hindi niya magawang tumingin sa mga mata nito hanggang sa patay na lang niya ang linya at ang mga hikbi ay nauwi sa hagulgul. Narinig niyang tumawag na muli ang nobyo pero hinayaan niya lang ito. Kasunod ay mensahe. I'm worried about you. Magpapaalam muna ako para magbakasyon. Okay babe, huwag ka nang malungkot. Pareho lang natin namimiss ang isa't isa. Mahal kita, okay? Chat ng nobyo. Nangangatog ang kamay niya habang binabasa ang mensahe nito. Sa muli napaiyak siya. Masaya naman sana sila ni Blake. Bakit kailangan pang may dagok na dumating sa buhay nila? Hindi niya kaya kung mawawala ito sa kanya. Anong gagawin niya? Samantala hawak ni Flynn ngayon ang address ni Paula sa probinsya. But still, pinag-iisipan niya pa rin kung tutunguhin or hindi ang lugar. Maraming bumubulong at nagsasalimpuyo sa kanyang isipan pero sa huli ay makikitang umaarangkada ang kanyang sasakyan. Gusto niyang makita at makausap si Paula. Mahigit 2 oras nang naiipit sa traffic si Flynn sa kanyang biyahe patungong probinsya ni na Paula
at ikinaiinit niya yun. Dagdagan pang tirik na tirik ang araw na nagpapadagdag ng init sa kanyang ulo. "Kuya, anong meron sa unahan?" Tanong niya sa lalaki may edad na nakamotor na nasa tapat niya. Nakadungaw siya ngayon sa bintana ng kanyang kotse. "May banggaan daw sir, hindi ata magkaayos." Tugon nitong panay punas ng pawis sa leeg at muka gawa ng sobrang init. Napamura siya sa magkahalong inis at pagkainip. Mukhang gagabihin pa ata siya. Gustong gusto pa naman niyang makita si Paula. Kung talagang hindi siya nito matatanggap, kahit makahingi man lang siya ng tawad sa kasalanang ginawa niya, hindi siya mapalagay hanggat hindi ito nakakausap. "Salamat." Sinaluduhan niya ito. Nang isasara na sana ang bintana ng kotse, natanaw niya ang isang babaeng mabilis na tumatakbo palabas ng gate mula sa isang simbahan. Nakasuot ng mahabang gown ng babae at makikita niya ang nakabalatay na takot sa mukha nito dahil marahil sa dalawang lalaking humahabol rito. At nang maabutan ng babae, pahablot itong kinaladkad pabalik sa loob ng gate pero tinuhod naman ito agad ng babae dahilan para mamilipit sa sakit ang dalawa. Sinamantala naman iyon ang una upang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Sakto namang nagsimula ng umarangkada ang kanyang sasakyan kaya laking pasasalamat niya. Wala siyang balak makialam sa kung anong nakita niya kaya nagmamadaling binuhay ang makina ng sasakyan. Patatakbuhin na sana niya ito kaso tuluyang nakalapit ang babae at humarang sa harap ng kanyang kotse. "Sir, tulungan niyo ko. Itago niyo ko please. May humahabol sa akin." Pagmamakaawa ni Surila sa may-ari ng kotseng hinarang niya, lalo at nakita niyang hinahabol na naman siya ng dalawang lalaking tauhan ng kanyang ama. Yun ang araw ng kanilang kasal ni Devon na kanyang tinakasan. Sa harap ng marami, sinabi niyang hindi niya mahal ang lalaki at kaibigan lamang ang turing niya rito. Hindi niya alam kung mauunawaan siya ni Devon pero sa tingin naman niya oo. Kaso hindi ang kanyang amang galit na galit kaya ipinahabol siya nito sa dalawang tauhan. Subalit desidido na siyang tumakas, hindi siya magpapahuli. "Sige na sir." Muli ay pagmamakaawa niya sa lalaking walang imik na tila nagulat sa nangyari. Ganun man, nagmamadali siyang sumakay sa kotse nito. Wala na siyang choice, kakapalan niya na ang mukha niya. "Bilis, patakbuhin mo na." Sigaw ng dalaga sa lalaking nakakunot ang noo sa ginawa niya. Wala namang magawa si Flynn kundi patakbuhin ang kanyang sasakyan. Abala para sa kanyang babaeng ito. Ngunit naisip niya pa rin itong tulungan mula sa dalawang humahabol rito. Ibaba na lang niya ito sa di kalayuan kapag masigurong wala na ang dalawang lalaki. Panay ang linga ng babae sa likod matapos sumarurot ang kanyang kotse. "Anong gagawin mo?" Inis at hindi makapaniwalang tanong ni Flynn nang makitang naghuhubad dito ng gown. "Mag-drive ka na lang okay? Huwag ka ng maraming tanong. Just make sure na makalayo tayo sa mga tauhan ni Dad. Gosh, ayoko pang maikasal no, as in no way, over my dead body." Sagot nito habang pilit inaabot ang zipper sa likod. Inutusan pa siyang ibaba ng bahagya ang zipper para maabot nito. Wala naman siyang nagawa kundi sundin ang pinag-uutos ng babaeng makapalang muka at talagang pinaghandaan nito yung pagtakas dahil sa ilalim ng gown may suot itong bestida. "Thank you, wala na sila. Natakasan ko na yung kasal na pinakaayoko." Nakangiting usal nito ngayon matapos mahubad ang suot na gown. Hawak nito ang damit at pinag-iisipan kung saan ilalagay. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang kumuha ito ng tissue sa sling bag at pinunasan na mukha nilalagay ng makeup. Lumabas ang tunay nitong itsura. Tinanggal din ito ang suot na hikaw at malaking kwintas at itinapon sa likod ng kanyang kotse. Inayos din ito ang mahabang buhok. Pawisan ng babae habang hirap na inaayos ang sariling suot sa loob ng kanyang sasakyan. Kanina pa ito nakakaagaw ng kanyang atensyon, bagay na hindi niya magugustuhan. "Baba!" Matapos itabi ang sasakyan ay utos niya rito sa madiin na boses. Natigilan naman ang babae tsaka napatingin sa gawin niya. "Magbabayad ako kahit magkano, basta isama mo lang ako kung saan ka pupunta." Nangulap ang mga mata nito habang umaacting na kunwari problemado. "I said get out! Wala akong panahong tumulong sa'yo. I have my personal matter to go with. Ayoko ng chaperone." Nilangkapan niya ng galit ang pagod na boses nito pero tinaasan lamang siya nito ng kilay at umahis ng upo. Inunat ang maiksing bestida na kanina nakalantad ang mabilog at mapuputing hita. "What the?" Nahampas niya ang manibela ng kanyang sasakyan at napahilamos sa kanyang muka nang mapansing wala itong balak bumaba. Mababakas doon ang pagkairita niya sa babaeng kasama na deadma lang din ito. Hindi niya pwedeng isama ang babaeng ito kina Paula.
Masisira ang kanyang diskarte. Baka lalong hindi siya pakinggan nito. Bumaba ka na. Huwag mong ubusin ng pasensya ko, miss. Pumapatol ako sa babae. I swear, hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa'yo. Hindi na siya nakapagtimpi at bumaba na siya ng sasakyan. Umikot at binuksan ang katapat nitong pinto. Pahablot niya ring ibinaba ang babae kahit nagpumiglas pa ito at ayaw bumaba sa kanyang kotse. Kung gaano naiinis ang lalaki kay Sorila, siya ring pagkainis ng dalaga sa lalaki. Napakawala nitong modo, sukat akalaing pababain siya ng sasakyan mismo sa gitna ng highway. Pasalamat talaga ito sa kanya't napakabait niya. Bukod doon ang gwapo nito, kahit mukha itong suplado, pero mukha naman itong yummy. Ayoko ngang bumaba, please. I really need your help right now. Kapag nahuli ako ng mga taong humahabol sa akin, tiyak, ibabalik nila ako kay dad at ipapakasal ako sa taong hindi ko naman mahal. Please, pity me. Ginamit na ng dalaga ang pagiging best actress niya. Kailangan niya itong gawin, lalo at may kotseng biglang huminto sa kanilang harapan. Napatulala siya ng mismo ang dad niya ang bumaba mula sa loob ng kotse at hindi matatawaran ang matinding galit sa mukha nito. Dad? Pinanginigan siya ng laman sa takot na ibalik kay Devon, kaya napahawak siya sa braso ng estrangherong lalaking nasa kanyang tabi at nakatingin na rin sa gawin ng ama niya. Sorila, alam mo ba kung anong kalokohan ang ginawa mo? Hindi lang pamilya natin yung pinahiya mo, kundi maging ang pamilya ni Devon. Sumama ka sa akin ng maayos at kalilimutan ko yung kasalanang ginawa mong to. May pagbabanta ang boses ng ama niya at alam niyang hindi ito nagbibiro. Naiiyak siyang tumingin dito. Dad, please. Even for once, sayaan mo naman ako maging masaya. Hindi ko mahal si Devon. Nagpahid siya ng luha at tumingin sa lalaking katabi, tsaka mas mahigpit siyang humawak dito. Kulang na nga lang iyapusin niya ito. Ang lalaking ito ang mahal ko, Dad. Tukoy niya sa katabi. Sa kanya ko gustong magpakasal. Lakas loob niyang saad na hilamang mata sa luha. Alam niyang malaking kalokohan ang sinabi niya dahil hindi niya kilala ang lalaking ito, pero wala siyang ibang way para makawala sa dad niya kundi gamitin ito pansamantala. Dagling na patingin ng lalaki sa kanyang gawi nang magkasalubong ang kilay. Naku, lagot, mukhang hindi nito nagustuhan ng kanyang sinabi. Babawiin pa ba niya? Hindi na siguro, at para mas kapani-paniwala sa dad niya, kailangan niyang galingan ng pag-acting. Walang anumang ikinawit ang dalawang braso sa leeg nito at siniil ng halik ang labi ng lalaki. It was her very first kiss at sinabi niya sa sariling ang unang lalaki makakahalik sa kanya ang gusto niyang makasama habang buhay. Pero napasubsob ito sa mismong hood ng kotse matapos sunggaban ng malakas sa suntok ng kanyang ama. Napasigaw siya sa pagkagulat. Mukhang hindi magandang naisip niyang plano. Kailangan niya ng second plan, but how? Dad! Yakap niya sa ama nang makitang nagtagis ang mga bagang ng lalaking sinuntok nito. Ano ba tong nagawa ko? Problemado niyang bulong na hindi alam ang gagawin. I'm sorry, hindi ko ginustong idamay ka sa problema ko, but because you're the only one I know who could help me. Hinging paumanhin ni Sorila sa kanyang kasama. Wala nang nagawa ang kanyang ama kanina nang hilahin niya na ang lalaki pasakay sa kotse at siya na ang nag-drive palayo nun. Sa bilis niyang magmaneho, hindi na sila nasundan ng ama. Hindi nga niya namalayan kung nasaan na silang dalawa, baka nasa labas na ng Maynila. Nakaupo siya ngayon sa hood ng kotse nito habang ginagamot ang pumutok na labi ng lalaki. Ang ama niyang may gawa nun kaya nag-insist siyang gamutin yun kahit pa ayaw ng lalaki. At dahil pinaghandaan niya talaga ang paglalayas ay nagdala siya ng maraming pera. Nakatayo naman ang supladong lalaki sa kanyang harapan at dahil matangkad ito, kailangan niyang tingalain. Habang ginagamot ang binata, hindi niya maiwasang maglakbay ang kanyang mga mata pababa sa nakaluwang muscle nito mula sa fit nitong short. May nasisilip siyang tattoo na nakaukit doon, bagaman hindi niya maunawaan kung ano, pero parang pangalan ng isang samahan. Aray! Ano ba? Iritadong reklamo ng lalaki nang napadiin ng cotton buds na dumadampi sa pumutok nitong labi. Nawala siya sa focus, gawa nga na nakatingin siya sa biceps ng lalaki. Oh, I'm sorry, huwag kang malikot. Paninisin niya pa sa lalaki kahit obvious naman na hindi ito malikot. Inis na hinawakan nito ang baba niya at tuwid na hinarap dito upang magtagpo ang titig nila. Pwede mo bang sabihin sa akin kung hanggang kailan kita dapat tulungan? Tanong nito nang magtagpo ang mga mata nila. Napangiti siya sa sinabi nito. Kung ganoon, willing na ang lalaking siya'y tulungan. Sa tuwa, gusto na naman niyang halikan ng lips nito, pero syempre nagpigil siya. Okay, but first, let me introduce myself to you. I'm Sorila.
Hindi niya na inintay na abutin nito ang kamay niya upang makipag-shake hands. Bagkus, kinuha niya iyon at siya na rin ang nakipagkamay dito. Flynn, matipid nitong tugon na tila tinatamad pa na binawi agad ang kamay at isinuksok sa bulsa. Are you single? Paniniguro niyang tanong. What? Napaar ko ang kilay nitong siya'y inirapan. Napanguso siya. Baka lang kasi may girlfriend ka at magkagalit pa kayo dahil sa akin. Total nasabi ko kay dad na we're in love so kailangan mong patunayan yun. Irap niya rito sabay nguso. Tinitigan siya nito at inilapit pa yung mukha sa kanya. The hell, I'm not in love. Para itong batang inagawan ng candy sa reaksyon nito. Sinabi ko bang totoo? Lumabi siya tsaka pinagpatuloy ang ginagawang paggagamot sa labi ng lalaki. Magkukunwari lang naman tayong in love sa isa't isa hanggang sa matanggap ni dad na ayaw ko talaga kay Devon. At kapag nangyari yun, sige, I'll set you free. Babayaran pa kita ng milyon. May pagmamalaki ang kanyang boses. Inalis nito ang kamay niyang malapit sa labi ng lalaki tsaka tinapon ng hawak na cotton buds. Okay, total gusto mo kong pakinabangan. Magkalinawan lang tayo dahil hindi ko kailangan ng pera mo. Marami ako nun. Una, lumayo ka ng 1 metro sa akin. Pangalawa, ako ang masusunod. Pangatlo, ikaw ang gagawa lahat ng gawain sa bahay. You got it? Masungit nitong tanong bago siya iniwan at sumakay na sa loob ng kotse. Napapangiti siya habang sinusundan nito ng tingin. Mas gwapo pa pala ito sa malapitan. Parang gusto na lang niyang tutuhanin na in love sila sa isa't isa. Sasama ka ba o may iwan ka na lang dyan? Sumungaw sa bintana ang ulo ng lalaki habang masungit itong nakatingin sa kanya. Nagkukumahog naman siyang sumakay sa kotse. Mukha kasing maiksi ang pasensya ng lalaki. Tinignan na muna ni Flynn ang suot na relo bago pinaharurot ang sasakyan. Ipagpapabukas na muna niyang pagpunta sa probinsya ni na Paula. Wala siyang balak isama ang babaeng to. Magluto ka, nagugutom ako. Pagdating sa bahay, utos niya sa babae habang hinuhubad ang suot na sapatos. Bakit kailangan ko pang magluto? Pwede naman tayong magpa-deliver. Habang inililibot ang mata ay tanong nito sa kanya. Masama niya itong tinignan. Magluluto ka or palalayasan kita? Tandaan mong ikaw ang nanghihingi sa akin ng pabor. Kaya ako ang masusunod. Tsaka tinalikuran, tuloy-tuloy sa kanyang silid. Suplado. Bulong ni Sorila na ito'y inirapan. Sa totoo lang, nakakainis yung ugali ng lalaki pero bilang wala naman siyang ibang malalapitan, kailangan niyang pagtiyagaan. Nagmamarcha siyang tinungo ang komedor tsaka naghalungkat ng kung anong lulutuin sa loob ng ref. Mabuti na lang talaga kahit maraming maid sa kanila, marunong siyang magluto. Naalala niya noong buhay pa ang kanyang ina. Nakamasid siya habang nagluluto ito ng ulam kahit naman papaano'y tanda niya pa yun. Kompleto naman ang gamit ng lalaki kaya wala siyang naging problema. Matapos makapagluto, tinawag na kaagad ito. Sa kabila ang kwarto mo. Pagkatapos nilang kumain ng sabay, turo nito sa kabilang silid na katabi lang din ang silid nito. Wala namang reklamo ang lalaki sa kanyang luto. Mukha namang hindi ito maarte. Salamat. Nga pala, nasaan ang family mo? Tanong niya rito. Ni wala siyang makitang picture frame sa loob ng bahay nito. Pati album ay wala siyang makita. Wala na akong magulang. Mga kapatid ko may sarili ng pamilya. Puno ng curiosity niyang tinignan ng lalaki. Mukhang interesado siyang malaman ang buong kwento tungkol kay Flynn pero mukha namang malihim ang lalaki. Hahabulin pa sana niya ito upang magtanong kaso pumasok na muli ang lalaki sa kwarto. Pumasok na lang din siya sa kanyang silid. Siguro naman bago matapos ang kanyang problema, makakausap niya pa itong muli. Kinabukasan, maagang umalis si Flynn upang tunguhin ang probinsya ni Paula habang tulog pa si Sorila. Tiyak niyang magpupumilit itong sumama kapag matunugan siyang aalis. Safe naman ito sa loob ng kanyang bahay at nag-iwan na lang siya ng sulat sa mga dapat nitong gawin. 5 oras ang naging biyahe niya bago narating ang lugar ng babaeng mahal. Ipinagtanong na lamang niya ang bahay ng dalaga at saktong pagdating niya, palabas ito ng bahay at may hawak na basket. Mukhang patungo ito ng palengke. Paula! Pagbaba niya ng sasakyan ay tawag niya rito dahilan upang matulala ito sa kinatatayuan. Takot ang rumihistro sa mga mata pagkakita sa kanya. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Lumapit siya at ito'y niyakap. Dama niyang na-miss niya ang babae. Miss na miss. Bitawan mo yung anak kong hayop ka. Malakas na sigaw ng isang matanda na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. May hawak itong mahaba at matulis na bagay. Matapos iwagayway sa kanyang harapan, bigla na lang siyang hinataw. Kung hindi pa siya nakaiwas, malamang sa pulsya. Itay, wag!
Mabilis na humarang si Paula sa ama kaya sa muling hataw nito sa pulang babae. Napatda siya sa ginawa ni Paula lalo at duguan nitong bumulagta. Paula! Takot at pag-aalala niyang sigaw tsaka dinaluhong ito. Anak! Nabitiwan ng matanda ang itak tsaka dinaluhong si Paula. Madali niya itong binuhat upang dalhin sa hospital. Nagising si Paula na nakahiga sa loob ng hospital bed. May benda ang kanyang braso na tinamaan ng patalim ng ama. Natahi na iyon pero nanatili ang kirot. Alam niya kung gaano galit ang magulang sa lalaking lumapastangas sa kanya kaya marahil yun ang nagawa ng kanyang ama. At kaya niya sinalo ang patalim ay upang iligtas ang ama sa kaya nitong gawin kay Flynn. Ayaw niyang makapatay ang ama ng lalaki, tiyak na ito'y makukulong. Mayaman ang lalaki at makapangyarihan. Si Jenna na rin ang may sabi sa kanyang may sariling batas na pinapatupad ang pamilya nito kaya nga takot siya kay Flynn. Hindi lamang niya inaasahang masusundan siya nito pero wala namang imposible sa lalaki dahil marami itong koneksyon. Paula! Naramdaman niyang ginagap ni Flynn ang kanyang palad. Nasa tabi niya kasi ang lalaki at nakatango sa kama niya at halatang nakatulog na ito marahil sa pagbabantay sa kanya. Napalunok siya nang tumambad sa kanya ang mukha ni Flynn. Nanumbalik sa kanyang alaala ang marahas nitong pag-angkin nun dahil dito may luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang mainit nitong palad sa pisngi niya. Bakit mo ginawa yun? Masuyo nitong tanong marahil tinutukoy nito ang kanyang ginawang pagharang ng patalim. Flynn, umalis ka na please. Paus niyang pakiusap habang umiiyak. Paula, patawarin mo sana ako. Lahat gagawin ko makuha ko lang yung kapatawaran mo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko napapatawad. Tanggap ko kahit anong gawin ng ama mo, deserve ko yun. Please forgive me. Dalawa ng kamay nito ang nakahawak ngayon sa kanyang palad. Mas lalong bumulwak ang luha nito sa mga mata. Flynn, kung totoong mahal mo ko, hayaan mo ko maging masaya kay Blake. At kapag nagawa mo yun, tsaka kita mapapatawad. Aniya sa lalaki. Matagal siya nitong tinitigan bago mapait na tumango. Dama niya ang sakit sa mga mata ni Flynn pero anong magagawa niya, hindi sila ang unang nagkakilala. Hindi si Flynn ang tinitibok ng puso niya kundi si Blake. Wala na siyang ibang mamahalin. Palalayain kita Paula para sa ikaliligaya mo pero nandito lang ako para sa iyo. Pwede mo ko lapitan sa oras na may kailangan ka, okay? Minsan pa nitong ginagap ang palad niya bago tuluyang lumabas ng kanyang silid. Ilang minuto nang wala si Flynn sa kanyang kwarto pero nakatingin pa rin siya sa nilabasan nitong pinto. Parang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam na napatawad niya na ito. Matapos sabihin sa magulang ang nangyari sa kanya, ay namuhi ang mga ito kay Flynn at ang balak ay magsampa ng demanda. Pero sinabi niyang wag na lang, wala rin namang mangyayari. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon, hindi na ito manggugulo pa sa kanila ni Blake. Matapos ayusin ang bill ni Paula sa hospital, magalang siyang humingi ng tawad sa mga magulang nito. Hindi madali para sa matandang patawarin siya pero alang-alang sa kalagayahan ni Paula, nagawa siyang tanggapin ng mga ito. Masakit man, nangako siyang hindi naguguluhin pang muli si Paula. Hindi niya mapigilang masaktan na nilingon ng hospital na kinaroroonan bago siya tuluyang umalis. Ba't ngayon ka lang? I've been waiting you for the whole day. Tila asawang salubong sa kanya ni Surila pagdating niya ng bahay. Nag-aalala ang boses ni Surila. Walang ganang saglit niya itong sinulyapan at tuloy-tuloy sa kanyang silid. Sir, wait. Senyorito, boss. Nakapagluto na ako. Kakain ka na ba? Ipaghahain kita. Habol na tanong ni Surila ang kaso. Nilumingon, hindi nito ginawa. Ang sungit naman. Ako na nga itong nagtyagang maghintay buong maghapon na walang kasama. Tapos siya pa itong may ganang magsungit. Naku Flynn, kung hindi lang kita crush. Napanguso ang dalaga bago nagpapadyak na tinungo ang kusina. Mukhang wala itong ganang kumain. Or maybe kumain na to sa kung saan. Kaya bakit kailangan niya pa itong hintayin? Kakain ako't bahala ka sa buhay mo. Bulong niyang nagsandok ng sarili niyang pagkain. Malalim na ang gabi nang lumabas ng kanyang kwarto si Flynn. Tumuloy siya sa kusina upang kumuha ng beer. Dinala niya ito sa veranda. Doon nilagok habang naluluhang inaalala ang mga binitiwang salita ni Paula sa kanya. Flynn, kung totoong mahal mo ko, hayaan mo ko maging masaya kay Blake at kapag nagawa mo yun, tsaka kita mapapatawad. Katagang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Sunod-sunod na paglagok ng alak ang ginawa ni Flynn. Wala siyang malasahan kundi pait ng pagkabigo sa unang pag-ibig. Ganito ba talaga kasakit magmahal ng taong hindi ka makuhang mahalin? Siguro, parusa na to sa kanya dahil masama siyang tao.
Isa siyang kriminal. Basag ang bote ng ibato niya ito. Tumayo siya at muling tinungo ang komedor at kumuha ng beer. Ang isa'y naging 2 bote, na uwi sa 4 hanggang sa hindi niya na mabilang. Iiling-iling naman si Sorila habang nakikita si Flynn na pasuray-suray paakyat ng hagdanan. Ano kayang problema nito? Ni walang sinasabi sa kanya. Hindi naman siguro siya ang rason kung bakit ito naglasing. Kung tutuusin, hindi siya pabigat sa lalaki. Siya ata ang tagalinis sa tagaluto. Nilapitan niya ang lasing na lalaki at inalalayang paakyat. Napakabigat nito. Halos bumulusok sila pababa kung hindi pa siya napahawak sa gilid ng hagdan. Hirap man, nagawa niya itong madala sa sarili nitong silid. Pabagsak niya itong ibinaba sa sarili nitong kama. Paula, dinig niyang paus nitong bulong kaya napamulagat si Sorila. Kailan pa naging Paula ang pangalan niya? Sinong Paula? Akala ko ba single ka? Pang-uuyam niya. Muli ay ibinulong na naman ito ang pangalang Paula. Napapaisip tuloy siya kung sino yung tinutukoy nito. Sa tingin niya, may malalim itong ugnayan sa lalaki. Hindi naman siguro maglalasing si Flynn kung wala itong mabigat na pinagdadaanan. Nakadama siya ng awa sa lalaki. Dapat niya bang alamin kung sino ang babaeng yun? No, mariing bulong niya. Wala siyang pakialam kung sino ang babaeng yun. Bagkus ang kailangan niyang gawin ay akitin si Flynn upang mawala sa isip nito ang Paula na yun at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanya. Marahan siyang umupo sa gilid ng kama ni Flynn upang ayusin ito sa pahiga. Pero nagulat siya nang bigla itong dumilat at hinawakan siya sa isang kamay kasabay nito ang pagkabig sa kanya kaya nabuwal siya mismo sa ibabaw ni Flynn. Natitigilan siyang napapatitig sa namumungay nito mga mata gawa ng kalasingan. Tila ba gumapang ang ilang boltahe ng kuryente mula sa katawan nito nang gumapang ang isang palad ni Flynn sa mukha niya. Napapalunok siya sa sariling laway habang sinasalubong ang mga mata nito. Bakit tila ba nagustuhan niya pa ang ayos nilang dalawa? Nakakaliyo ang init mula sa hininga ni Flynn na tumatama sa mukha niya. Flynn, what are you? Magpoprotesta sana siya nang tawirin ni Flynn ang dangkal na pagitan ng kanilang mga muka upang siilin siya ng halik sa labi. Lasang-lasa niya kaagad ang alak na ininom nito sa nagbabagang labi ng lalaki dahilan para manlambot ang kanyang mga tuhod. Ilang sandali lang, pinagpalit na nito ang pwesto nila. Nasa ilalim na siya ng lasing na lalaki at hindi na siya makagulapay sa mabigat nitong katawan hanggang sa tuluyan siyang iginipo sa kakaibang init mula sa mga bisig nito. Tila tinangay siya nito sa ibang dimension at hinayaan niyang magtagumpay si Flynn. Halos mahubad na ni Flynn ang lahat ng saplot ni Sorila at tangay na siya sa kapusukan ng lalaki. Subalit bigla na lamang itong huminto sa ginagawa at siya'y tinitigan. Paula, bulong na naman ito habang nakatitig sa kanya. Walang nanulas sa kanyang labi kundi ang manatiling sinasalubong ang mga mata nito. Malaking insulto para sa kanyang tawaging Paula. Para gagawin lang ata siya nitong sangkalan. Sino ba kasi ang Paula na yun? Kalaunan, sumubsob sa kanyang leeg ang lalaki na hindi gumagalaw. Tsaka lamang niya na malayang tulog na ito nang marahang maghilik. Mukhang tinulugan pa siya sa gitna ng pansitan. Patulak niyang inalis sa kanyang ibabaw ang lalaki. Naiinis na bumangon at iniwanan ito ng matinding irap. Bes, kamusta ka na dyan sa pinagtataguan mo? Tanong ni Charmaine sa kabilang linya. Saktong pagbalik niya sa kanyang silid, tumutunog ang kanyang cellphone. Nung unay nag-aalangan pa siyang sagutin ito, subalit nais niya ring makibalita kay Devon kaya sa huli, nagpasya siyang sagutin na lang ang tawag ng kanyang kaibigan. Kamusta si Devon? Nakapag-usap na ba kayo? Tanong niya rito. Kahit papaano, nag-aalala siya sa kaibigan. Hindi naman kasi madaling mapahiya. Tsak, pinagpipiestahan ng madlang tungkol sa nangyari sa kanilang kasal. Kilala ang pamilya ni Devon. Aminado siyang mali ang ginawa niya. Okay si Devon, friend, pero ang dad mo hindi okay. Nasa hospital siya ngayon. Isinugod ni Tita Isabel kahapon. Inatake sa high blood niya. The bad news is na-stroke yung dad mo. Kaya ako tumawag dahil hinahanap ka niya. Dinalaw ko siya kahapon, Bes, at nakiusap na magpakita sa kanya bago daw siya mamatay. Pagbabalita sa kanya ni Charmaine. Si Dad? Saglit siyang natigilan. Alam niyang iyon ang sakit ng ama. Minsan na itong naisugod sa hospital noon. Mabutit na agapan ng doktor. Maaring na-stress ito dahil sa kahiyang ginawa niya. Nang hindi makatiis, mabilis na kinuha ang shoulder bag at nanakbo palabas ng kanyang silid. Hindi na siya magpapaalam kay Flynn, bagkus nag-iwan na lang siya ng sulat. Nagpapasalamat siya sa lalaki sa pagtanggap nito sa kanya.
Pero kung sakali naman na gusto siya nitong makita at makausap, nag-iwan na rin siya ng address at cellphone number. Sinabi niya rin ang problema kaya biglaan ang kanyang pag-alis. Napabuntong hininga lang si Flynn nang mabasang iniwang sulat ni Surila sa kanya kinabukasan. Naligo siya at nagbihis tsaka pumasok sa office. Ilang araw din siyang hindi nakapagtrabaho dahil kay Paula. Ngayon, unti-unti na siyang mag-move on at haharapin ang bukas na wala ito kahit na masakit. Alam niyang mahirap pero masasanay din siya. Paano nga ba nagsimula ang nararamdaman niyang iyon kay Paula? Flynn, best friend ko. Naalala niya noong una itong ipinakilala sa kanya ni Jenna. Para siyang nabato-balani sa ganda nito. Aaminin niyang si Paula ang babaeng unang nagpatibok ng puso niya. Unang dao pa lang ng palad nila, alam niyang mahal niya na ito. Kay Paula niya rin naramdaman ang unang sakit na hindi niya pa nararamdaman sa tanang buhay niya. Pero ganoon talaga, tanggap niya nang hindi sila ang para sa isa't isa. At ngayon, kailangan niyang mag-focus sa isang bagay na kanyang nakasanayan, ang trabaho. Baka sakaling sa ganitong paraan, makalimutan niya si Paula. Isang buwan nang matuloy na lumipas at na-approve na ang inihinging bakasyon ni Blake kaya maagang gumising si Paula upang mag-asikaso. Ang sabi ng lalaki, didiretso ito sa kanila at hindi niya na kailangan pang abalahin ng sariling salubungin ito. Pero makulit siya, gusto niya nang makita at mayakap si Blake. Isang buwan na rin siyang nagtatrabaho bilang elementary teacher sa kanila. Pero sa araw na yun, hindi siya papasok. Magandang umaga, inay. Bati niya sa inang nadatnan sa kusina. Abala ito sa pagluluto. Mabutit gising ka na. Tulungan mo ko, anak. Nagluto ako ng pansit at biko para sa pagsalubong kay Blake. Masaya nitong Saad. Kapwa boto ang magulang kay Blake. Kahit sa online sila nagkikita, totoong mahal siya ng nobyo. As in sobrang mahal siya. Wala pa nga silang 1 taon nang humarap ito sa parents niya. At bago ito umalis, 3 araw na natili sa kanila ang lalaki. Doon niya nasabing si Blake ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Kahapon pa nalaman na magulang niya na ngayon uuwi si Blake. Hindi nga niya alam kung didiretso sa kanila ang nobyo o dadaan muna ito sa sariling pamilya. Lumaki kasi si Blake sa kapatid ng ina nito. Ang iba nitong kapatid ay may sarili na ding pamilya. Kaya marahil gusto na rin ni Blake lumagay sila sa tahimik. Iyon ay kung wala na itong planong sumampan ng barko. Pasado 9:00 ng umaga, tumawag ang nobyo. Bihis na siya upang salubungin ito sa terminal. Nag-arkila pa siya ng tricycle na susundo sa lalaki. Para siyang nagdadalaga ulit sa excitement na nararamdaman niya. Pagdating nila sa terminal, kabado siya nang makita itong nakapamulsa at komportabling nakatayo habang tila inaantay siya. Babe! Pagbaba niya ng tricycle, hindi niya mapigilan ng sobrang emosyon. Ang bilis ng tibok ng puso niya pagkakita sa lalaki. Para siyang hihimatayin sa sobrang tuwa. Dama niyang pinagpawisan siya ng malagkit nang magsimulang humakbang. Nakadama din siya ng pagkahilot pagdidilim ng kanyang paligid. Literal siyang nawalan ng malay nang sa muli niyang paghakbang. Nawalan siya ng panimbang dahil sa pagkahilo. Mabuti na lang at naging maagap si Blake at siya'y nasalo. Pero hindi niya alam ang sunod na nangyari. Basta nagising siyang nakahiga sa hospital bed at nakatunghay ang walang emosyong mukha ni Blake. Babe, marahan siyang bumangon pero pinigilan siya nito. Parating na sina tita, magpahinga ka muna dito. Walang emosyong Saad nito bago tumalikod. Hindi niya alam kung bakit ni walang paalam na umalis si Blake. Buntis ka, anak. Umiiyak na pagbabalita ng kanyang ina pagdating nito. Nakakuyom ang kamao ng kanyang ama na nasa gilid ng kwarto. Para siyang binuhusan ng tubig sa narinig. Dama niya ang paninigas ng kanyang kalamnan. Biglang naghabula ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi pwedeng magbunga yung ginawa sa kanya ni Flynn. No! Hysterical niyang sigaw. Kanina pa nakatingin si Surila sa kanyang CP. Akalaing hindi man lang siya tinawagan ni Flynn kahit na nag-iwan pa siya ng cellphone number. Mukhang kinalimutan na ata siya nito. Ano yun? Matapos siyang halikan parang wala lang? Sa ngayon ay hindi niya maiwan ng ama, lalo't kalahating katawan nito ay paralisado. Siya na ngayon ang magpapatakbo ng kanilang negosyo. Pinagpapasalamat na nga lang niya dahil nandyan ang kanyang tita Isabel na girlfriend ng kanyang ama. Sa kabila ng kalagayan nito, hindi iniwan ng kanyang daddy. Hindi naman yun nakakapagtaka dahil ang kanyang ama ang nagbayad ng malaking utang nito sa bangko. Sana nga hindi lang pera yung habol nito sa kanyang ama. Kung hindi, siya mismo ang magpapatalsik dito. Nag-order ako na makakain mo. Si Isabel yon, nakagagaling lamang sa labas ng silid ng kanyang ama.
May bitbit ito na 2 supot ng Jollibee. Halatang puyat ang tita niya dahil nanlalalim ang mga mata nito at dahil yun sa pagbabantay sa kanyang ama. Salamat tita, pero dapat hindi na kayo nag-abala pa. Magpahinga na kayo, ako nang bahala kay daddy. Aniyang hindi ito sinulyapan at nanatiling nakatingin sa kanyang daddy. Naghila ito ng upuan matapos silagay ang pinamili sa ibabaw ng mesa tsaka pumwesto sa kabilang bahagi ng kama. Nakita niyang hinawakan ito ang kabilang palad ng kanyang ama. Akala mo lang matapang ang ama mo, pero siya yung tipo ng tao na sa sobrang pagmamahal, kaya niyang iwan lahat. Anitong hinawi pa yung buhok ng ama na nakatakip sa isang mata nito. Pati ang imanipulate ako? Bali wala niyang tanong. Napatango ito kaya tumayo na siya sa kinauupuan. Hindi niya pa rin maiwasan sa boses ang hinanakit sa ama na kahit nakaratay na sa kama, masama pa rin ang loob niya rito. Uuwi ako sa bahay, magpapalit lang ng damit. Pagpapaalam niya, tsaka lumabas ng kwarto. Gusto niyang i-discharge ang ama at sa bahay na lamang ito magpagaling. Kukuha na lamang siya ng personal nurse nito. Pagdating sa bahay, saktong may kotseng huminto sa tapat ng kanilang gate. Hi! Bati ng gwapong lalaking bumaba sa kotse. Nahigit niya ang kanyang paghinga pagkakita kay Devon. Nahihiyang tumingin siya rito. Inaasahan na marahil itong nasa bahay siya, baka sinabi ni Charmaine. Devon, alam mong nandito ko? Galing ako sa hospital. Sinabi sa akin ni tita na pauwi ka raw dito. Inanyayahan niya muna itong pumasok sa loob. Pagkakataon na rin niyang makahingi ng tawad sa lalaki. Devon, pasensya ka na sa nangyari ha. Nasa veranda pa lang sila ay saad niya. Mapait itong umiti. Kapag nagbago yung isip mo, pwede naman nating ituloy ang kasal. Handa pa rin akong pakasalan ka, Sorila. Ako na yung bahala kina mom and dad. Pahayag ni Devon tsaka hinawakan ng kanyang palad. Sorry Devon, pero wala talaga akong nararamdaman sa'yo. Gusto kong ikasal sa lalaking mahal ko. Malungkot niyang saad dahil alam niyang imposible yun dahil may mahal nang iba si Flynn. Mukhang hindi na matutupad ang sinabi niya noon na kung sino yung maka-first kiss niya. Siya rin gusto niyang makasama habang buhay. Kaso, natuklasan niyang may mahal na itong iba. Pwede mo naman akong pag-aralang mahalin. Nanunodyo at marahan siya nitong kinabig sa bewang. Nanlaki ang mga matang tumingin sa lalaki. Hindi siya makapaniwalang magagawa ni Devon yun. Lalo't at kasunod noy, siniil siya nito ng halik sa labi. Anak, gabi na, bakit gising ka pa? Puna ng ina ni Paula sa dalaga. Nasa labas ito tila malungkot na nakatanaw sa malayo't may inaantay. Napalingon naman kaagad si Paula sa ina. 3 araw na simula nang malaman ni Blake na buntis siya sa iba at sa loob ng 3 araw na yun walang paramdam. Kung dati walang araw na hindi siya nito tinitext or tinatawagan, ngayon natitiis siya ng nobyo. Siya ang dahilan kung bakit ito umuwi. Pero natitiis siya ng lalaki. Napakasakit para sa kanyang sa isang iglap lang na wala ito sa kanya. Hindi siya sanay, parang unti-unti siyang pinapatay ni Blake. Minsan niya nang naitanong sa sarili kung anong kasalanan niya at kailangan niyang pagdaanan ng ganito. Buong buhay niya, si Blake ang gusto niyang makasama at wala ng iba. Pagkatapos ganito lang ang sasapitin nila. Mauuwi sa walang iniingatan nila sanang relasyon. Nagpahid siya ng luha at pilit ikinubli iyon sa kanyang ina. Maaga pa ho inay, hindi pa ako inaantok. Kulang na lang, gumaralgal ang kanyang boses. Hinihintay mo ba si Blake? Tanong nitong tinabihan siya sa pagkakaupo tsaka tinignan siya sa mga mata. Nakagat niya ang ibabang labi upang supliin ang mga luha. Hindi hunay, nagpapahangin lang ako. Pagsisinungaling niya dahil sa mga sandaling yun, nais niyang makita at mayakap si Blake pero tila tinapos na nito ang ugnayan nilang dalawa. Anak, hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Bakit hindi mo sabihin kay Blake ang totoo na hindi mo ginusto yung lahat ng nangyari? Nagbunga yan ang kapangasan ng Flynn na yun. Takang tanong ng kanyang ina. Napahikbi siya sa sinabi nito dahil hindi niya na kaya pang tiisin ang bigat na nararamdaman. Tapos ano inay? Tuluyan nang nabasag ang boses niya. Kapag sinabi ko kay Blake ang lahat, matatanggap niya bang madumi na ako? Inay, 4 na sanggol ang nasa sinapupunan ko. Ilang beses akong ginalaw ng lalaking yun. Paano ko ipapaliwanag kay Blake ang lahat? Hindi niya napigilan ng sobrang emosyon kaya napahagulgol siya. Masakit magtanggapin na wala sila pero kailangan. Alam niyang mahirap sa part ni Blake ang nagawa niya dahil lalaki to't hindi matatanggap ng ego ang nangyaring yun. Wala siyang magagawa kung itong nakatadhana sa kanya. Kakayanin niyang palakihin ang kanyang mga anak. Kaya kahit kailanman, hindi pwedeng malaman ni Flynn na ito ang ama.
Sinusumpa niya yung araw na nakilala ito at kahit igapang niya sa hirap ang mga anak niya, hindi siya lalapit kay Flynn. Isinusumpa niya yun. Kinabukasan, maagang umalis si Paula upang tunguhin ang bahay ni Blake. Gusto niya lang na kahit papaano, makausap ito sa huling pagkakataon. Nag-message siya kagabi sa nobyo pero sinabi lang nito na sasakay na ulit sa barko after 1 week. Nagpaalam naman siya sa magulang na kakausapin si Blake at umaasang magkakaayos pa sila. Nasa paglilihi na siya kaya dama niyang hilong-hilo siya sa amoy usok na nasisinghot sa kanyang ilong pagkasakay ng bus. Nakipagsiksikan na nga lang siya sa ordinary bus upang makarating agad ng Maynila. Iniisip niyang baka hindi ito makausap man lang bago sumampa muli ng barko. Pagdating sa terminal ng bus ay nagtaksi na lang siya upang makarating kaagad kina Blake. Tahimik ang bahay at tila walang tao. Pumasok siya sa nakaawang na gate. Marahil nasa trabaho ang tita ni Blake or mga pinsan nito. Nasa garahe ay may nakita siyang kotse. Wala naman siyang natatanda ang may sasakyan ng nobyo. Ang tiyuhin nito meron pero owner type jeep ang gamit. Ewan pero lumakas ang kabog ng kanyang dibdib paglapit niya ng pinto. Wala sa sariling kumatok. Si Blake ang nagbukas sa kanya. Tila bagong gising, naka-boxer short at walang damit pang itaas. May nakasampay na towel sa balikat. Blake! Alanganin niyang ngiti dahil para itong nakakita ng multo. Anong ginagawa mo dito? Ramdam niya ang galit at hinanakit sa boses nito. Magpapaliwanag ako please, Blake. Kahit saglit lang pakinggan mo ko. Han? Sinong nandyan? Boses babae mula sa kabilang bahagi ng kwarto kaya naputol ang kanyang sasabihin. Napatulala siya at nalunok ang sariling laway nang tuluyang makalapit sa kanila ang babaeng nakasuot ng manipis na pantulog. Magulo ang buhok na ngayon, nakaakbay sa balikat ni Blake. Nasasaktang napatingin siya sa babae. Sa ayos ng dalawa, mahalatang may ugnayan ng mga ito at ginawa yun ni Blake upang gantihan siya. Anong sakit ang naramdaman niya? Tila nadurog ang puso niyang humakbang paatras. Aalis na ako. Mali pala yung address na napuntahan ko. Pasensya na sa istorbo. Pagkasabi nun ay tumalikod. Bumulwak na noon ang kanyang mga luha. Nagpara agad siya ng taxi pabalik sa terminal. Wala nang rason para kausapin niya pa si Blake. May iba na ito. Napakabilis siyang pinalitan. Umaasa pa man di siyang magkakaayos silang dalawa. Subalit nagkamali siya. Uuwi siyang walang nangyari sa kanyang lakad. Sinaktan siya ni Blake. Kaya dapat niya rin itong kalimutan. Good morning ma'am. May bisita ho kayo. Bungad ng nakangiting sekretary ni Sorila. Almost 1 week na siyang nagpapatakbo sa business ng kanyang daddy. Naiuwi na ito sa bahay at sinimulang magpa-therapy. Minsan nga, iniisip niyang sinadya yun ng kanyang ama para bumalik siya. Sabi ng kanyang tita Isabel, kinain ito lahat ng ipinagbabawal kaya marahil ay inatake. Good morning sweetie. Hindi pa man siya nakakasagot sa kanyang sekretary. Pumasok nang tinutukoy nitong bisita. As usual, si Devon yun. May dalang flower. Naningkit ang mga mata niya pagkakita rito. Naalala lang naman niya ang kapangasan nitong halikan siya sa labi at ang kuneho may gana pang magpakita sa kanya. Busy ako. Ano ba ginagawa mo rito? Singhal niya sa lalaki. To court you. Prenting na upo sa swivel chair matapos iabot ang mamahaling bulaklak. Tigilan mo nga ako Devon, you're not my type. May mahal na akong iba. Kumunot ang noon ito. Sino? Mas gwapo ba yan kaysa sa akin? Suplado pa nitong tanong. Pairap siyang tumingin sa lalaki. Kung makikita lang nito si Flynn, hindi na nito yun itatanong. Almost perfect para sa kanya si Flynn and the man of her dreams. Oo no, hindi lang gwapo kundi super gwapo. Umarko ang mapula nitong lips bago nagpatunog ng dila. Ang tanong, gusto ka ba? Ang lakas ng tawa nito, tipong inaasar siya. Sa bagay, ang tagal nilang magkaibigan ni Devon. Walang araw na hindi siya nito inaasar. Alam niyang may kalukuhan sa katawan ng hunghang. Naalala niya pa noon college days nila. Naglalagay ito sa locker niya ng mga bagay na ikakatakot niya para lang asarin siya. Minsan niya nang naitanong sa sarili noon kung si Devon ba yung makakatuluyan niya. Base sa mga tumutukso sa kanila ay maaga siyang mamamatay rito. Sakit ito sa ulo. Sa tanong ni Devon ay napatulala siya. Naalala niya ang huling eksena nila ni Flynn. Naalala niya rin ang binanggit nitong pangalan. Paula ba yun? Hindi siya sure pero tingin niya si Paula ang dahilan kung bakit ito naglasing at simula nang umalis siya sa poder ng lalaki, hindi na ito nagparamdam sa kanya kaya marahil hindi nga siya nito mamahalin. Ganoon man, si Flynn pa rin ang gusto niya. Kung hindi siya nito pupuntahan,
siya ang pupunta rito. Ganun lang yun. See? Hindi mo masagot dahil hindi ka type nung tinutukoy mo. Samantalang ako, mahal ka. Mayabang nitong tinuro ang sarili. Masama niya naman itong pinukol ng tingin bago tumawa. Mahal? Panguuyam niya. Yes, at sa lahat ng babaeng nagparamdam sa akin, sa'yo lang ako nagbigay ng flower. Alam mong hindi ko ito hilig. Nakasimangot na ngayon ng lalaki. Napabuntong hininga siya. Manganing-aning ipagtabuyan ng kaibigan dahil abala ito sa trabaho niya pero hindi naman magawa. Mag-order ka ng pagkain, hindi pa ako nag-aalmusal. Utos na lang niya rito bago humarap sa kanyang computer. Sure, ang lapad ka agad ng ngiti nito bago kinuha ang cellphone sa bulsa. Naiiling na lang siya ng kalaunan, nag-order na ito ng kanilang almusal. Samantala si Flynn naman, pagkagaling sa office ng hapong yun, naisipang dalawin ng mga pamangkin. Ilang araw na rin siyang malungkot sa tuwing umuwi ng bahay. Lalo niyang naiisip si Paula. Kahit anong lunod niya sa sarili, hindi niya pa rin ito makalimutan. Pinilit niya naman ang sarili pero sadyang hindi niya kaya. May nag-aalok sa kanyang puntahan ito sa probinsya. Hindi niya malaman kung bakit siya nagkakaganito. Hello Tito Flynn. Salubong kaagad sa kanya ng quadruplets. Isa-isang yumakap at tuwang-tuwa lalo na at ilang araw din siyang hindi nagparamdam. Nagabot kaagad siya ng pasalubong sa mga ito. Tsak niyang tatanungin siya ng 4 kung anong pasalubong ang meron siya. Malalambing sa kanya ang mga pamangkin kaya naman mahal na mahal niya ang mga ito. Flynn, ngayon ka lang ata napasyal. Dito ka na mag-dinner. Na-miss ka ng mga bata. Si Jenna yun mula sa taas. Salamat, actually, naisip ko ding dito na magpalipas ng gabi. Nako, matutuwa si Jude. Dapat tawagan mo si Colt. Magpapahanda na rin ako ng pulutan ninyo. Natatawang saad nito bago tumalikod. Alam na alam ni Jenna kapag magkakasama silang tatlo. Sayang lang at wala si Bruce, ang isa pang kapatid nila. Kung sana buo silang magkakapatid, marahil mas masaya. Talaga po ba Tito? Dito kayo matutulog? Tuwang-tuwa si Freya. Yes, kaya habang inaantay natin ang papa ninyo, maglalaro tayo. Nagtatalon sa tuwa ang 4. I'm home. Noon saktong pumasok si Jude sa malaking pinto. May ilang bitbit na pasalubong para sa mga bata. Nabaling ang tingin na 4 sa bagong dating at naghahabolang sinalubong si Jude ng yakap. Dama niya sa sariling naiinggit siya sa kapatid. Gusto niya rin ng sasalubong na anak pag uwi niya sa bahay. Pero kung sakali man, si Paula ang gusto niyang maging ina ng mga anak niya. Oh, napadalaw ka ata. Punasa kanya ni Jude. Maya-maya lumapit si Jenna nang marinig si Jude tsaka malambing na humalik sa asawa. Nga pala Flynn, magbabakasyon kami sa probinsya, baka gusto mong sumama. Nakangiting baling sa kanya ni Jenna. Umaliwalas agad ang mukha niya. Sa pagkakaalam kasi niya, iisa ang probinsya ni Paula at Jenna kaya may dahilan na siya para makita ang dalaga. Kunwari sasama siya sa bakasyon. Kailan? Excited ka agad siya. Bukas, gusto makita ni na Itay itong mga apo nila. Yes, sasama ako. Siguro kailangan ko munang umuwi para mag-impake. Excited at nagmamadali siyang tumalikod. Naiwan namang nagtataka si na Jenna at Jude habang nagkakatinginan. Mukhang mas excited pa si Flynn sa bakasyon nila kaysa sa mga bata. Matamlay si Paula nang gumising sa umagang yun pero pinilit niyang bumangon upang pumasok sa trabaho. Mugto ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak kagabi. Nakatulugan na lang yata niya ang sama ng loob kay Blake. Ang bilis siya nitong pinalitan. Ilang taon silang nagsumpaan pero dito lang pala matatapos ang lahat. Kasalanan ni Flynn kung bakit siya nasasaktan ngayon. Saglit niyang tinignan ang sarili sa salamin bago bumuntong hininga. Kailangan niyang paglabanan ang kahugkagang nararamdaman. Hindi man siya sanay na wala si Blake pero kailangan niyang pag-aralan. 4 ang nasa kanyang sinapupunan at hindi biro ang gagastusin niya kapag nailuwal ang mga ito kaya kahit halos hindi kaya ng katawan niya dahil nga nahihilo, need niyang pumasok sa trabaho. Naligo siya at nagbihis bago lumabas ng silid matapos masigurong okay na siya. Naganda na ako ng almusal mo nak. Maagang umalis yung ama mo dahil alam mo naman yun, hindi mapalagay dito pag walang ginagawa. Nadatnan niya ang inang naghahain sa mesa. Salamat Nay. Nagtimpla muna siya ng kape bago naupo sa gilid. Anak, kaya mo bang pumasok? Namumutla ka ata. Nag-aalalang nakatingin sa kanyang ina. Sabi ng doktor, natural lang daw sa buntis ang masukat mahilo. Bukod doon, pwedeng abutin ng 3 buwan o higit pa ang paglilihi. Gusto ko makaipon para sa panganganak ko. Ang sabi niya na lamang. Naawa siya nitong tinignan. Kahapon nang dumating siya galing Maynila, hindi na ito nagtaka kung bakit malungkot siya. Gusto niyang sabihin sa ina ang sama ng kanyang loob kay Blake pero ayaw niyang masaktan pa ito.
Siguro kasalanan niya talaga dahil hindi niya sinabi ng mas maaga kay Blake ang totoo. Tuloy, inisip nitong niloko niya ang lalaki. Matapos mag-almusal, inihanda niya ang kanyang mga gamit na dadalhin sa school. Uminom na rin siya ng gamot para sa hilo. Kulang kasi siya sa dugo dahil sa madaling araw na siya kumatulog minsan. Alis na ho ako, inay. Kasalukuyang nagsasampay ang kanyang ina sa baba ng kanyang madaanan. Nagmamadali itong nagtungo sa loob ng bahay upang kunin ang kanyang baon. Malapit lang naman ang school kung tutuusin, subalit pinababaunan pa rin siya ng kanyang ina. Naisip niyang hindi man lang siya nakabawi sa sakripisyo ng mga magulang simula pa noon. Sa isipang yun, may luhang namuo sa mga mata niya habang inaabot ng kanyang ina ang kanyang baon. Mahigpit siyang yumakap rito tsaka nagpaalam. Sakay ng tricycle na pumasok siya ng school. Habang ang pamilyang Ordonez ay kasalukuyang palabas na ng Maynila na nakasakay sa isang van, si Flynn ay tahimik lang habang pinag-iisipan kung paano haharap kay Paula na hindi ikagagalit ng mga magulang nito. Ayaw naman niyang maulit pa yung nangyari noon, hindi naman uso sa kanya ang ligaw. Ano bang alam niya kung noong una pa lang dinaan niya na sa dahas ang lahat? Gusto na lang niya itong kalimutan pero iba ang sinisigaw ng puso niya. Mama, malayo pa po ba tayo? Narinig niyang tanong ni Lucy kay Jenna. Malapit na, anak. Mama, pwede po ba kaming maligo sa batis? Si Freya naman ang sunod na nagtanong. Yes, pero behave lang kayo dun ha. May kasamang saway ang boses ni Jenna. Yay, pwedeng magbaon ng food po, mama. Singit ng batang tabatsing-tsing na si Clea. Wala itong ibang binabantayan kundi pagkain kaya halata sa katawan. Natawa ang ama nito tsaka napasulyap sa asawang nasa driver seat na abalang nagmamaneho. Sinulyapan lang naman ng huli ang tatlo tsaka napangiti. Okay mga bata, pwedeng gawin lahat ng kahit anong gusto nyo pero ayoko nang pasaway kay mama ha dahil may baby sa loob ng tummy niya. Pagbabalita ni Jude sa apat, nagkatinginan ng mga ito. Imbis na matuwa, nalungkot ang lahat. Naiyak pa nga si Kiera. Nag-aalala itong mawala ng oras sa kanilang ina kapag may kapatid na ang mga ito. Pero ipinaliwanag naman ni Jenna na mas marami, mas masaya at kaya marahil nagaya ng bakasyon ng mga ito para sabihin sa magulang ang magandang balita. Sa muli, nakadama na naman siya ng inggit. Saktong 10:00, nasa tapat na sila ng malaking bahay ng biyenan ni Jude. Nag-uunahan na ang mga batang pumasok sa mataas na gate. Mukha namang inaasahan na ng lahat ang kanilang pagdating. Naroon na mga magulang ni Jenna at pinagsasalit-salitang yakapin na makukulit at may ingay na mga apo. Tila sabik na sabik sa lolo at lola. Pagkatapos, inanayahan na sa loob ang mga bata. Magkaakbay naman ng mag-asawang Jude at Jenna papasok. Habang siya'y naiwan sa labas at tinatanaw ang bahay ni na Paula, hindi kalayuan sa bahay ni na Jenna. Naroon na naman ang masidhing pagnanais na puntahan ito at makita sa kabila ng nangyari. Kahit alam niya sa kanyang sarili na tapos na sila at nagpaalam na sa isa't isa. Kuya, tara na sa loob. Tawag sa kanya ng isang binatilyo. Kapatid ito marahil ni Jenna dahil malaki ang hawig nito. Sinenyasan niya itong lumapit kaya napangiti ang lalaki. Nandyan kaya si Paula ngayon? Pabulong niyang tanong habang nakaakbay rito. Bakit niyo kilala si Ate Paula? Nakakunot noo ang binatilyo. Nag-isip muna siya ng isasagot. Ano kasi, boyfriend niya ako. Nang walang maisip ay pagsisinungaling niya. Ho? Ang lapad ng ngiti nito sa pagkagulat. Tila ayaw maniwala. Bakit, hindi ba kami bagay? Lumayo siya at sinukli ang buhok gamit ang mga daliri. Bagay naman, mas gwapo pa nga po kayo doon sa boyfriend niyang Seaman. Natatawa na ito ngayon na para bang hindi kumbinsido sa sinabi niyang boyfriend siya ni Paula. Muli niya itong inakbayan. Ganto na lang, alamin mo kung nandyan si Paula pagkatapos sabihin mo sa akin, okay? Kumuha siya kaagad ng 1,000 sa wallet tsaka inabot sa binatilyo. Heto baon mo. At agad niyang isinuksok sa bulsa nito dahil tila ayaw pa nitong tanggapin yun. Salamat kuya. Napapakamot ito sa ulo bago tumalikod. Siya naman ay pumasok na sa loob at ang ilan pang mga gamit ni na Jude ay naiwan sa van. Nadat na niyang napakaingay sa loob ang mga bata. Pinag-uusapan ng mga ito ang gagawing picnic bukas. Kinahaponan, pagkatapos ng klase ni Paula, balak pa niyang magtungo sa bayan upang bumili ng mga kakailanganin sa school. Sumabay ka na sa amin, Pau. Sigaw na Ellen ako, teacher niya. Alam kasi nitong papunta siya ng bayan. Nakasakay ito sa kotse kasama ang nobyo.
Actually, engaged na ang dalawa. May kaya ang pamilya ni Ellen dahil 3 beses naging mayor ang ama nito sa kanila. Pero sa kabila nito, natiling nakaapak sa lupa ang mga paa ni Ellen, hindi mapangmataas, simple at magiliw sa lahat. Salamat, pero wag na, dadaan pa kasi ako sa bahay. Ani ang nagdalang hiya pa, or baka ayaw niyang mainggit sa dalawa. Naaalala niya kasi si Blake, hindi ganoon kadaling mag-move on, lalo't plano na rin nilang magpakasal. Mabutit hindi na namilit pa si Ellen, nag-tricycle na lang siya patungong bayan, 15 minutes lang naman ang biyahe. Matapos bili ng mga kailangan, umuwi na rin siya kaagad sa bahay upang mapatda. Nadat na niya kasi sina Jenna, Jude at ang quadruplet sa bahay, kausap ang kanyang magulang at kasama si Flynn. Nakangiti pa sa kanya ang lalaki nang salubungin siya sa may pintuan at mabilis na kinuha ang kanyang mga dala. Flynn? Dama niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Hindi na dapat ito nagpakita sa kanya. Alam na rin kaya nitong nagdadalang tao siya? Pilit ayaw pansinin ni Paula si Flynn kung hindi lang hindi siya nahihiya kina Jude at Jenna, lalo na mga batang magiliw sa kanya. Kahit naman papaano, naging malapit sa kanya mga ito dahil na rin kay Jenna. Wala rin namang alam ang mga ito sa galit niya kay Flynn, kaya pinakitunguhan na lang niya ng maayos ang bisita. Matapos ang kamustahan, nagaya ang kanyang ina na doon na sila kumain ng hapunan. Panay ang aya ng mga bata sa kanya na sumama sa picnic bukas. Pero sinabi niyang hindi pwede dahil may pasok siya sa school, kaya ipinagpaliban ng mga ito at balak na lamang ay sa Sabado. Nang dumating ang kanyang ama mula sa trabaho at makita ang mga bisita, kampante naman ito. Marahil dahil ano't ano man ang galit ng magulang sa lalaki, wala na silang magagawa pa. Oh, nandito pa lang magaling na lalaki. Pero hindi nito napigilan na pagsalitaan ng masama si Flynn. Hindi naman kasi may aalis kaagad sama ang damage na ginawa sa kanya ng lalaki. Kahit pasabihing apo ng mga ito ang nasa kanyang sinapupunan. Napatingin sa kanyang ama ang lahat ng mga naroroon maliban kay Jude na napalingon kay Flynn dahil doon nakatingin ang kanyang ama. Ang ina agad hinila ang asawa sa loob ng kwarto pero hinawi lamang ng kanyang ama ang kamay ng ina at nagsimulang harapin si Flynn. Ang kaninang kampante nitong aura tila napalitan na naman ng galit. Itay! Napasigaw na lang siya nang bigla nitong kwelyuhan si Flynn. Naalarma pati ang mga batang nakakita sa pangyayari dahil pagkatapos nun, sinuntok nito sa mukha si Flynn. Mabilis nilang naawat ng ina ang kanyang ama kahit na wala namang balak lumaban si Flynn. Basta na-shock na lang sina Jude at Jenna sa biglang panunugod ng kanyang ama kay Flynn. Itay, tama na! Muli niyang sigaw, maging ang mga bata naghiyawan sa takot. Napasubsob si Flynn sa upuan ng sa muli, bigwasan nito ng kanyang itay. Hindi nito pinakinggan ang pag-awat nilang mag-ina rito. Alam mo bang nagbunga yung ginawa mo sa anak naming hayop ka? Panagutan mo siya kundi ililibing kita ng buhay. Humihingal ang kanyang ama nang sabihin yun, bagay na lalong ikinagulat ng lahat. Bigla na lang tumayo si Jude at hinila palabas ng bahay si Flynn. Napapasunod naman si Jenna sa dalawa na nag-aalala lalo't nakitang galit na rin ang asawa. Hindi niya na malaman ang gagawin ngayon na napabitiw sa pagkakahawak sa kanyang ama upang sundan sa labas sa mga ito. Anong ginawa mo? Halos mahilo si Flynn nang sa galit ni Jude, binigyan siya ng isang malakas na suntok. Binigyan mo ng kahihiyan ng pamilya natin, Flynn. May mukha ka pang humarap kay Paula. Nang sa muli siyang susuntukin ni Jude, naiwan ang kamay nito sa ere nang sumigaw ang asawa. Jude, tama na! Natatakot na yung mga bata! Malakas sa sigaw ni Jenna. Kasunod nito ang 4 na anak na ngayon ay umiiyak na. Papa, tama na. Kawawa naman po si Tito Flynn. Pagmamakaawa ni Clay at Lucy na nakayakap sa kanya. Gigil siyang binitiwan ng kapatid. Ayusin mo yung problema mo, Flynn. Wala tayong inagrabyadong babae. Nagbabanta ito tsaka binalingan si Jenna. Umuwi na tayo. Utos nitong nagpatiuna. Kids, let's go. Tawag ni Jenna sa mga bata tsaka isa-isang inalalayan pasakay ng kotse. Naiwan siyang sapo ang nguso. Di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na magpapakita sa akin? Ano bang ginagawa mo dito, Flynn? Inis na diniina ni Paula ng bulak ang labi niya kaya naramdaman niya ang kirot. Nasa harap niya ito ngayon at nagabalang gamutin siya. Dama niyang nag-aalala din ito sa kanya kanina. Kapwa sila nakaupo sa pasamano at nasa loob ang mga magulang nito. Binigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Gustong-gusto niya itong yapusin ang kininang mapupula nitong labi at ipadama kung gaano niya ito na-miss. Pero nagtimpi siya. Alam mo bang miss na kita, Paula? Pinilit kong kalimutan ka pero hindi ko kaya.
Madamdamin niyang saad. Napag-usapan na natin to, Flynn. Hindi ikaw ang mahal ko. Hindi kita pipilitin, Paula. Pero para sa mga anak ko, kailangan mo kong pakasalan. Putol niya sa sasabihin nito. Nanalim ang mga mata nito tsaka lalong diniinan ng labi niya. Dama niyang mas dumugo yun. Pwes, hindi ako magpapakasal sa'yo, Flynn. Pinuwersa mo ko. Naging miserable yung buhay ko dahil sa'yo. Pati pagpapakasal ipipilit mo pa sa'kin. Nasasaktan itong tumingin sa kanya. Nauunawaan naman niya ang dalaga. Masakit mang tanggihan ito pero hindi siya susuko. Nandito na siya. Matagal niya nang inasam na makapiling ito. Ngayon pa bang anak niya ang nasa sinapupunan ng mahal niya? Liligawan kita hanggang sa mapauo kitang magpapakasal sa akin, Paula. Determinado niyang saad. Pwes, magpapagod ka lang dahil hindi mangyayari yun. Kung para lang sa mga bata, kaya ko silang buhayin at palakihin ng mag-isa. Napangiti siya ng irapan nito. Ang nag-iisang babae sa kanyang harapan, walang pinagbago. Maganda, cute, ang sarap mahalin. Sana lang ay magtagumpay siya. Tumayo na nga siya. Maaga kang matulog, bawal magpuwet ang buntis. Alagaan mo yung sarili mo. Bukas magsisimula na ako ligawan ka at wala kang magagawa sa bagay na yun. Wika ni Flynn. Napaismid si Paula nang talikuran siya nito at pumasok sa loob ng bahay. Dinig niyang magalang na nagpaalam si Flynn sa kanyang magulang kahit na ilang beses na itong pinagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Tsaka siya binalingan at maayos na nagpaalam. Napabuntong hininga siya habang sinusundan ito ng tingin palayo. Tsaka pumasok na rin sa loob. Nakita niyang nakamasid ang ama sa kanya. Oh, anong sabi ng lalaking yun? Itay naman, wag nga kayong padalos-dalos. Paano kung mapatay niyo yun? Dinawalan ng ama yung apo ninyo. Mahina niyang saad dito pero masama talaga yung loob niya. Palagay niya naman madaling kausapin si Flynn. Ewan ko nga ba rito sa ama mo? Nakakahiya tuloy kina Jenna, pati yung mga bata na trauma. Hinampas ito ng kanyang ina. Oh, paano ko matutuwa, Aber? Binuntis ka niya tapos wala siyang balak panagutan ka. Hoy Paula, nahirapan yung ina mong iluwal ka, kaya hindi ako basta-basta papayag na maagrabyado ka. Hindi na siya sumagot dahil may punto ang kanyang ama. Minabuting magtungo na lang sa kanyang silid upang matulog. Sa mga oras na yon, magkasama sina Suril at Devon pauwi ng bahay. Ayaw sana niyang magpahatid sa lalaki pero nakaugalaan na nitong sunduin siya sa hapon sa office at hihatid pa uwi. Pinagtatawanan na nito ang panliligaw sa kanya, bagay na ikinatuwa ng kanyang ama. Hindi man ito magsalita pero nakikita niyang sa mga mata nito ay may saya tuwing umuwi siyang kasama si Devon. Noon pa man kasi si Devon na ang gusto nito para sa kanya. Patuloy pa rin ang therapy nito at napapansin niyang malaking pagbabago. Kahit papaano, naigagalaw na nito ng konti ang mga kamay at paa. Dagdagan pang alagang-alaga ito ni Isabel. Ngayon niya napatunayan na talagang mahal nito ang dad niya. Ito ang matyagang nagpapakain, nagpapaligo at nagpapainom ng mga gamot at katuwang ng personal nurse. Wala siyang naririnig na reklamo kahit alam niyang ito'y nahihirapan. Patunay lamang na hindi lang pera ng dad niya ang habol nito, kundi sadyang mahal ni Isabel ang kanyang daddy. Oras na nga ba para tanggapin niya ito sa kanilang pamilya? Good evening, Tito. Bati ni Devon sa lalaki na nakaupo sa sofa pagdating nila sa loob ng bahay. Umangat lamang ang dalawang kilay nito bilang pagbati, hindi pa kasi ito nakakapagsalita. Umuwi ka na, Devon, baka may balak ka na namang magkape. Pagtataboy niya sa lalaki, alam niya ang karakas nito, kunwari uhaw, gutom or kung ano-anong mga dahilan para lang tumambay sa kanila. Napakamot ito sa batok. Ikaw naman kadarating ko lang, manong alokin mo muna ako ng tubig na mainit. Hindi pa kaya ako nag-dinner. Sabi ko naman sa iyo kumain muna tayo sa restaurant kanina bago tumuloy dito. Kaya ipagluto mo muna ako. Pagkasabi tinalikuran siya at lumapit sa kinaroroonan ng kanyang ama. Naririnig niyang kinausap ito ni Devon. Hindi naman niya mapakitaan ng masama ang kaibigan dahil naroon ang kanyang daddy. Kaya napilitan siyang magtungo sa kusina para ipaghandaman lang ito ng merienda. Dama niya pang sinundan siya nito ng tingin kaya nilingon niya ng irap si Devon. Nangaasar pang ngumisi ang lalaki. Sa totoo lang, naiinis na siya kay Devon. Lahat ginagawa para makuha yung loob niya at matuloy ang kanilang naudlot na kasal. Alam niyang napahiya ang pamilya nito kaya sa tingin niya, hindi titigil ang lalaki hanggat hindi siya nagpapakasal dito. Sinubukan niya nang tawagan si Flynn dahil gusto niya itong makita pero walang tugon. Ang balak niya, puntahan ito sa bahay. Kaso lagi nakabuntot sa kanya si Devon kaya hindi niya magawa. Nagmistulan na itong bodyguard niya.
"Senyorita, kakain po ba kayo ni Sir Devon?" Magalang na tanong ng maid pagpasok niya sa komedor. "Merienda na lang yung ihanda mo sa bisita." Tumalima naman kaagad dito at siya naman kumuha ng maiinom nila. Wala yata si Isabel. Puna niya dahil mag-isa lamang ang ama sa may sofa. "Oo, senyorita, dinalaw ang pamilya niya saglit. Dinig ko kanina may kausap siya sa telepono. Nagkaproblema daw kasi yung anak niyang panganay na sangkot sa gulo. Ayun, nakulong." Pagbabalita nito. "Gano'n na siya katagal wala?" 2 oras pa lang po. Napakurap siya. Sa tingin niya simulat sa pool. Problema na nito ang panganay na anak. Hindi yun ang unang nabalitaan niyang nasangkot sa gulo si Oscar. Imbis na magtrabaho, sakit sa ulo ng ina. Napabuntong hininga siya, tsaka binalingan ng maid. "Pakidala ng merienda kay Devon, salamat." Ani at tumalikod. Pagdating sa sala, kausap na ni Devon si Isabel na dumating na pala. "Umalis lang ako saglit, iha. Binilin ko naman ng dad mo sa nurse niya. Dadalhin ko lang sa kwarto to para makapagpahinga." Katuwang nito si Devon na ilipat sa wheelchair ang kanyang ama, tsaka silang initian pareho bago tumalikod tulak ang wheelchair ng matanda. "Na-miss mo ba ako agad?" Tumatawang tanong ni Isabel sa dad niya habang patungo sa silid ang dalawa. Alam niyang may problema ito pero hindi pinahahalata sa kanyang ama. Pakiramdam tuloy niya, lumalambot ang puso niya kay Isabel. "Ang sweet nila, no? Sana ganyan tayo hanggang pagtanda. Yun bang kahit wala na akong ipin, magagawa mo pa din ako mahalin?" Pasimple siyang inakbayan ni Devon nang nakangisi. "Che!" Siko niya sa lalaki. "Magmerienda ka na, tumuwi ka na. Magpapahinga na ako." Akma sana niya itong tatalikuran pero hinagip nito ang kamay niya at pahila siyang inupo sa sofa. "Samahan mo muna ako. May bisita bang iniiwan?" Napairap siya. Ano bang gagawin niya sa lalaking to para tantanan siya? Kung sana si Flynn yun na nangungulit sa kanya, baka nagpapakyut pa siya. Ganoon man, wala na siyang nagawa kundi sabayan nga itong magmerienda. Kinaumagahan, himalang magaan ang pakiramdam ni Paula nang magising. Naging maayos na din kasi ang tulog niya kagabi. Bumangon siya at binuksan ang bintana. Sumalubong sa kanyang masarap na sikat ng araw. Maging ang masarap na pakiramdam ng hangin dumampi sa kanyang balat. Dahil dito'y napangiti siya. Ngiting napalis nang mapadungaw sa bintana at makita ang isang matangkad at gwapong lalaking kasalukuyang kausap ng kanyang ama. May dalang isang punpon ng mamahaling bulaklak at isang basket ng prutas. May isang malaking supot na hindi niya alam kung anong laman at wala siyang balak alamin dahil bumigat ang magaan niyang pakiramdam. "Abay, kung manliligaw ka sa anak ko, hindi ganyan dapat ang suot mo. Hubarin mo yan, hintayin mo ko rito." Dinig niyang sabi ng kanyang ama sa bagong dating na lalaki. Agad kinuha ang mga bitbit ni Flynn tsaka pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik, may dalang lumang damit. "Hubarin mo yung damit mo at ito yung isuot mo." Mabilis nitong inabot sa lalaki ang lumang damit. Alanganin namang kinuha yun ni Flynn at dinala sa ilog. "Abat malinis yan, kahit ganito ko wala akong putok, no?" Tinaas pa ng ama ang kilikili tsaka inamoy mismo sa harapan ni Flynn. Pakiramdam niya talaga siya itong nahihiya sa pinaggagawa ng kanyang ama sa lalaki. Wala namang nagawa si Flynn at hinubad ang suot na polo. Dama niya sa sarili kung paano napalunok nang makita ang nagmumura nitong katawan. Napatalikod siya bigla sa bintana at nagkubli nang maramdaman ng mainit na dumaloy sa kanyang pisngi dahil saktong napatingala sa kanya si Flynn. Huling-huli siya nito. Nang mawala ang ingay ng ama sa baba, tsaka siya dahan-dahang muling dumungaw. Saan naman kaya nito dinala si Flynn? Oo nga pala, may pasok siya at kailangan niya mag-asikaso. Bakit ba niya iniintindi ang lalaking yun? Wala naman siyang pakailam rito. Nag-umpisa siyang mag-ayos. Naligot nagbihis katulad ng nakasanayan bago lumabas ng kanyang silid. Pagdaan sa sala, nakita niya ang isang punpon ng bulaklak na alam niyang galing kay Flynn pero hindi niya yun binigyan ng pansin at nagtuloy sa kusina. Nadat na niya pa ang kanyang ina na nag-aayos ng mga grocery mula sa plastic bag na kung hindi siya nagkakamali ay mula kay Flynn. "Gising ka na pala, anak. Sayang at hindi mo naabutan si Flynn." Masayang sabi ng ina na kinataas ng kanyang isang kilay. Alam niya kasing boto ang kanyang ina kay Blake pero ngayon mukhang bumaliktad na ito. Hindi na siya sumagot at nagtimpla ng kape. Hindi naman siya interesado sa lalaki. Anak, kung ako lang ang tatanungin, mukha namang responsableng tao itong si Flynn. Isa pa, total siya naman yung ama ng apo ko. Baka lang naman anak, tanggapin mo na yung alok na kasal ni Flynn sa'yo. Hindi niya mapigilang masamid sa iniinom na kape nang pamaya-maya muling nagsalita ang kanyang ina. Napatunayan niya lang na kay Flynn na ngayon ang simpatsya nito at wala na kay Blake.
Inay, baka nakakalimutan niyo hong pinagsamantalahan ako ng lalaking yun. Pagkatapos okay lang sa inyo ang nangyari. Pinakitaan lang kayo ng konting kabaitan, tanggap niyo na agad yung tao. Masama ang loob niyang Saad na hindi nagabalang tignan ng kanyang ina. Nilingon siya nito tsaka iniwan ang ginagawa upang siya'y lapitan. Sinabi niya sa amin ng ama mo na matagal ka niya ng mahal kaya nagawa niya yun. Nakita mo naman kung gaano siya kasensiridad na humarap sa ama mo. Sukdulang patayin ito. Si Blake ba? Paano kanya pinaglaban? Hindi kanya hinayaang magpaliwanag. Sa sinabi ng kanyang ina, dagling namuo yung luha sa kanyang mga mata. Dama niya sa puso ang pait na ginawa sa kanya ni Blake. Tama naman ito, pero nangyari yun dahil sa pambababoy sa kanya ni Flynn. Kaya hindi niya ganong kadaling mapatawad ang lalaki. Nawala na siya ng ganang kumain, kaya inisang lagok niya na lamang ang laman ng baso, tsaka dinampot ang baon na inihanda ng kanyang inang nasa ibabaw ng mesa. Sa school na ho ako kakain. Puno ng tampo ang boses niya, tsaka tumalikod. Hindi siya sinagot ng kanyang ina, pero dama niyang sinundan siya nito nang nauunawa ang tingin. Pinahid niya ang luhang tuluyang pumatak nang marating ang labasan. Nagmamadali na siyang nagpara ng tricycle, tsaka nagpahatid sa eskwelahan. Habang si Flynn naman, nakatanaw lang sa matandang palusob ng palayan, ni hindi niya magawang tignan ng putikan malapit sa kanyang paanan. Tanaw niya ang ilang mga taong nagtatanim ng palay at hindi niya mawaring gagawin niya ang bagay na iyon para lamang sa kapatawaran ni Paula. Ano pang hinihintay mo dyan? Ba't tara na? Kaway ng ama ni Paula sa kanya na si Itay Ranel. Nailing siya. Ba't niya gagawin? Kung hindi niya makukuha ng santulang dasalan si Paula, di sa santong paspasan niya ito kukunin. Pwede niyang kidnapin ang babae at itago sa mga magulang nito hanggang sa makapanganak. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makitang bumunot at iwinagayway ng ama ni Paula ang itak. Naalala na naman niya yung una nilang engkwentro kaya naglaho yung masamang tinatakbo ng kanyang isip at walang choice na lumusob sa putikan. Napamura siya nang bumulusok pa ilalim sa putikang paa niya. Kundi niya naitukod ang isang paa, malamang natumba na siya. Ang kaso, bumaon din yun sa putikan kaya siya'y gumewang. Isang malakas na sigaw ni Itay Ronel ang kanyang narinig na nagsasabing humakbang siya at isabay ang katawan kapag papalubog na ang kanyang paa, pero huli na ang lahat. Napasigaw siya nang hindi mapigilan ng mabuwal. Ilang koro ng tawanan sa paligid ang kanyang narinig mula sa mga kalalakihang naroon nang bumagsak siya sa putikan. Sa baril siya magaling, hindi sa palayan kaya ayos lang. Nakakahiyaman, alam naman siguro ng mga itong hindi siya sanay. Inis na tumayo at hinubad ang nadungisan na damit tsaka itinapon sa lupa. Inilihis niya ang pantalon hanggang tuhod tsaka nagpatuloy sa paglalakad sa putikan na hindi alintanang halos naligo na siya sa dumi. Ngayon niya lamang ito ginawa sa tanang buhay niya. Mahirap pala. Naisip niyang hindi dapat sumuko dahil para sa mga anak niya ang gagawin niya. Ginaya niya lahat ng kung anumang ginagawa ng mga tao sa palayan at kung bakit sa kamalasan bigla pang umulan katanghali ang tapat. Basang-basa silang pareho ni Itay Ranel pero niwala itong balak sumilong. Ang iba'y naghabulan na sa maliit na kubo samantalang si Itay Ranel nanatili sa ginagawang pagtatanim ng palay. Magtrabaho ka lang. Ganito sa probinsya. Umulan umaraw. Kailangan kumayod. Alam mo bang dito nang gagaling ang mga pagkain namin sa araw-araw? At sa trabahong ito ko pa napagtapos si Paula. Proud dito nang sabihin yun. Nakadama siya ng habag sa matanda. Sa edad kasi nito, hindi na ito dapat pang nagtatrabaho, kundi nagpapahinga na lamang sa bahay. Nalaman niyang kumikita lamang ito minsan ng 600 sa maghapon. Kung tutuusin, maliit na halaga lang pero wala namang choice sa mga trabahador ng palayan. Kaya marahil umulan umaraw, kailangan itong kumayod. Sa awa niya rito, pinakita niya sa ama ni Paula or alang-alang sa mahal niya na determinado siyang makuha yung loob at baka sakaling payagan silang maikasal ni Paula. Pasado 3:00 na ng hapon, alam niyang nilalamig na ito. Sa kubo na nga lang sila kumain ng tanghalian kanina, lalong nagngangalit ang panahon sa lakas ng kulog at talim ng kidlat. Ang iba'y nagpaalam na at tanging sila na lamang ni Itay Ranel ang naiwan. Kaya niyo pa po ba, Itay? Tanong niya sa matanda na nag-advance ng tawagin itong Itay. Although alam niyang hindi na nito kaya kahit maglakad dahil halos paika na at pamayamaya humihinto. Pinagpapasalamat niya ring pauwi na sila dahil balak niyang sunduin si Paula sa school ngayong hapon lalo at malakas ang ulan. Medyo sumasakit nga itong rayuma ko, ngayon pa sumumpong. Tila pagrereklamo nito kasabay noon ng matalim na kidlat. Eksaktong napadaan sila sa malaking puno kung saan natamaan ng kidlat. Putol ang isang sanga at tuloy-tuloy itong bumagsak.
Alerto niyang naitulak ang matanda kaya sapul siya ng malaking sangang nahulog at dumagan sa katawan niya. Dama niyang tila nadurog ang mga buto sa mabigat na bagay na dumagan sa kanya at ramdam niyang unti-unti siyang nawalan ng ulirat. Nag-aalala naman ang matandang lalaki na humingi ng saklolo upang madala sa hospital ang sugatang si Flynn. Ano? Gulat naman si Paula nang ibalita ng ina pagdating niya sa bahay galing eskwela na sinugod sa hospital si Flynn. Natataranta pa ang kanyang ina sa pagbabalita kaya hindi niya maunawaan. Kasama daw nito ang ama ng madisgrasya sa hindi malinaw na dahilan. Nagmamadali na lamang siyang nagbihis at sumugod na kaagad sa hospital kung saan dinala ang lalaki kasama ang kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit siya sobrang nag-aalala para kay Flynn nang makita itong nakahiga sa hospital at walang malay. Bukod doon, maraming aparatong nakakabit sa katawan. Naisip niya, paano yung mga anak nila kapag nawala ito? Ngayon niya napagtanto na kailangan niya si Flynn. Kung sana hindi siya nagmatigas sa tanggapin ang alok nitong kasal, marahil na iwasan ang ganoong pangyayari. Itay, ano bang nangyari? Hindi siya nakatiis na tanong sa ama dahil itong nagdala kay Flynn sa hospital at alam niyang magkasama ang dalawa kanina sa bukid. Niligtas niya ako, anak. Tila walang lakas nitong saad sa kanya. Ako sanang nakahiga dyan sa kama pero mas pinili niyang isalba ko. Paano iniligtas si Tay? Galit niyang tanong. Sa labis na pag-aalala ay napaiyak na siya. Nanghihina siya at ramdam niyang pananakit ng balakang na umiikot sa kanyang puson. Hindi pa man nakakasagot ang kanyang ama, napapasigaw na ang kanyang ina. Anak, dinudugo ka. Ranel, tumawag ka ng doktor. Ang ina naman niya ngayon ang nataranta pagkatapos nun nabuwal siya sa kinatatayuan at hindi niya na namalayan ang sunod na nangyari. Sa araw na iyon, discharge na si Flynn sa hospital. Almost 1 month din itong naratay dahil nabalian ito ng buto sa paa at kailangan ng surgery. Sa ngayon ay okay na ang lalaki at nakakalakad na ito at ito na rin ang nagdesisyon na sa bahay na lamang magpagaling. Ayon nga rito, bukod sa pamilya, malaking tulong na lagi siyang nasa tabi ng lalaki para sa madali ang recovery. Binuwis nito ang buhay para sa kanyang ama na halos ikadurog ng puso niya. Nag-leave na rin siya sa work until makapanganak at para na rin maasikaso ang asawa. Yes, asawa niya na si Flynn dahil ang loko, sinabing hindi ito magpapasurgery hanggat hindi siya papayag na magpakasal at sa hospital sila kinasal na sinangayunan na rin ang kanyang mga magulang. Aniya kay Flynn habang ito'y sinusubuan. Nakaugalaan niya nang siya na ang mag-aasikaso sa lalaki sa pagpapainom ng gamot maging sa pagpapakain. Nararamdaman niyang sinasamahan ito iyon ng kaartihan. Sa halip na ibuka ang bibig, kinabig siya nito at dinukwang ang mga labi niya. At dahil may hawak siyang mainit na sopas, naibuhos iyon sa lalaki. Naparingking ang lalaki, napaso ito, tsaka bumaba ng kama upang ipagpag ang sarili. Sa totoo lang, kung tutusin, kaya na nito ang sarili. Kaso simula nang madala ito sa hospital, ginagawa na lang rason ni Flynn ang karamdaman para lagi siyang nasa tabi nito. Pero sa halip na maawa sa napasong lalaki, nagawa niya itong pagtawanan habang pinupunasan. Sinadya pa nitong hubarin ng t-shirt sa harapan niya at tinitignan ang magiging reaksyon niya. Hindi niya maiwasang mag-init ang pisngi kaya siya'y napatalikod. Ikukuha kita ng t-shirt. Patay mali siya niyang saad pero naramdaman niyang bigla sa likod ang pagdampi ng matigas na dibdib ni Flynn sabay pagpulupot ng mainit nitong bisig sa bewang niya. I love you, Paula. Naramdaman niya rin ang mainit na hininga nito malapit sa kanyang tenga dahilan para manigas siya. Flynn! Hindi niya na nagawang makapagprotesta nang gumapang ang labi nito sa kanyang leeg paakyat upang hagilapin ang kanyang mga labi. Ang dating takot na nararamdaman noon sa lalaki nang puwersahin siya nitong angkinin ay nakakapagtakang hindi niya maramdaman ngayon bagkus nang hina siya at napakapit siya sa mga braso nito nang iharap siya ng lalaki at lalo pang yakapin at halikan. Nakakaliyo ang kakaibang tamis sa labi nito na tila ngayon niya lamang natikman sa buong buhay niya. Umungol ito at dama niyang mas naging mapangahas ang halik ni Flynn pero mabilis niyang naitulak ang lalaki nang bumukas ang pinto ng silid. Tito! Koro ng 4 na bata. Ang bilis niyang humarap sa mga ito upang salubungin ang yakap. Binaliwala na lang ang init na lumulukob sa kanya dahil kay Flynn. Ang lalaki naman dagling nagsuot ng damit pero sa gilid ng mga mata, kita niya ang malagkit nitong titig na nananatili sa kanya bago salubungin ang 4 na batang magiliw na yumakap sa lalaki. Akala ko ba ready ka na?
Pagtataka ni Jude na makahulugang nakatingin sa kanila. Okay na ang bill, naayos ko na. Kumuha na rin ako na magdadrive sa inyong dalawa pa uwi ng Maynila. Baka bukas pa kami lumuwas ni Jenna. Kasunod nito ang asawa na agad dinakbayan. Thanks Jude, actually ready na kami ni Paula. Di ba Heart? Kinindatan siya ni Flynn pero hindi niya ito pinansin. Lutang pa siya sa nakakalasing nitong halik. Baka sa bahay ko na lang ituloy ang breakfast. Let's go? Excited na tumulong ang mga batang dalhin ang kanilang mga nakaprepared na gamit. Ang iba ay si Jude at Jenna na ang nagdala. Si Flynn na lang ang inaalalayan niya. Nakangiti nitong iginapos sa kanyang isang braso. Bawal muna ha, baka mabinat. Saway ni Jude kay Flynn nang malingunan ng ayos nila. Nanunodyo ito kaya ang lakas ng tawa ni Flynn. Nagkatingin lang sila ni Jenna at nagpalitan ng ngiti. Sinong magsasabing nakatakda silang dalawa sa magkapatid na ito? Noong una pa man niyang nakilala si Flynn, hindi naman ito attractive sa kanya kahit aminado siyang gwapo ang lalaki. Pero ngayon, madikit lang siya ng konti sa katawan nito. Bulta-bultahing kuryente yung nararamdaman niya. Yun ay wala na siyang choice dahil mag-asawa na silang dalawa. At siguro kailangan niyang pag-aralang mahalin ng lalaking ama ng kanyang mga anak. Pagkagaling nila sa hospital, dumaan lamang si Paula sa bahay upang kunin ang kanyang mga gamit. Pumayag naman ng mga magulang na sumama siya kay Flynn pa Maynila. Hindi na rin pinayagan ng asawa niyang magtrabaho pa ang kanyang ama sa bukid dahil delikado. Sagot na ni Flynn ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga magulang sa araw-araw. Ingatan mo yung sarili mo doon anak ha, pati yung mga apo ko, tumawag ka ng madalas. Anito habang yakap siya ng ina. Labas kasi itong nag-aalala nung dinugo siya sa pag-aalala niya kay Flynn. Maselan din ang kanyang pagbubuntis kaya isa din sa dahilan kung bakit nag-leave siya sa trabaho. Mas priority niya ang mga anak niya. Ang ama naman ay kausap ng asawa. Simula nang iligtas ni Flynn ang buhay ng kanyang ama, naging maayos ng trato nito sa lalaki. Ito nga ang nagsabing patawarin na si Flynn at tanggapin. Kaya nga marahil sa utang na loob niya rito, napasubo na siya. Oo inay, mag-iingat din kayo dito ni Itay. Tsaka malapit lang naman kaya baka madalas kaming umuwi ni Flynn. Dama niyang hinagod nito ang kanyang likod. Inalalay na siya ng asawa matapos isakay ang kanyang mga gamit. Nasa hiwalay silang sasakyan ni kina Jenna dahil diretso na silang Maynila. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang buhay. Hindi niya masasabing masamang karanasan ang nangyari sa kanya noon dahil nagbunga naman iyon ng maganda. Isa na doon ang quadruplets na nasa kanyang sinapupunan. Nawala man si Blake sa kanya, pumalit naman si Flynn na alam niyang mahal na mahal siya. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. Kung tutuusin, napakaswerte niya sa lalaki. Flynn! Galak si Sorila nang hindi inaasahan makita sa mulang lalaking hindi mawala sa isip niya kahit maraming buwan na ang nakalipas. Nakapamulsa ang lalaki sa harapan ng exit, tila may inaantay. Nang marinig ang boses niya, napalingon ito kasabay ang pagkunot ng noo. Tila ba hindi siya naalala? Nasasaktan man sa naging reaksyon ng lalaki, bigla siyang nagpakilala. Tsaka palang itong umiti sa kanya at siya'y kinamusta. Gusto niya itong yakapin sa galak pero natigilan nang may babaeng lumapit kay Flynn na agad namang hinagkan ng lalaki sa pisngi. Mula sa kamay ng lalaki nasa balikat ng nakangiting babae, bumaba ang mga mata niya sa malaki nitong tiyan. Parang napahiya siya sa sariling umaasa na baka lang naman sakali kapag nagkita sila ni Flynn ay magka-interes na ito sa kanya pero hindi naman pala. Nasaktan siya ng bahagya pero ano bang magagawa niya kung hindi si Flynn ang lalaki para sa kanya. Nakipagbeso siya kay Paula nang ipakilalang asawa ni Flynn. Ito pala ang babaeng binubulong noong gabing kulang na lang may nangyari sa kanila. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Sobrang mahal talaga nito ang babaeng nasa kanyang harapan. Kalaunan, lumapit sa kanila si Devon na siyang kasama niya sa mall. Pinakilala niya rin ito sa dalawa, tsaka sila nagpaalam sa mag-asawang Flynn at Paula. So paano ba yan? May asawa na pala si Flynn. Wala ka ng choice kundi pakasalan ako. Mapang-asar na nakangiti si Devon sa kanya. Che! Matapos irapan, sabay talikod sa kaibigan. Pag-iisipan niya pa rin ang pagpapakasal. Sa palagay naman niya ngayon, willing na yung kanyang ama na siya na yung pumili ng lalaking mamahalin at gustong makasama habang buhay. Kung si Devon man yun or hindi, gusto muna niyang makapitong pag-isipan. Pero ngayon, natigil na ang pag-asa niyang maging sila ni Flynn. Nakakadismaya man pero ganoon talaga. Kahit anong pilit, kung hindi talaga para sa kanya, hindi talaga. I wonder kung saan mo nakilala si Sorila. Basag ni Paula sa katahimikan nila ni Flynn sa loob ng kotse habang papauwi.
Namili sila ng mga kakailanganin ng kanilang mga anak sa araw na yun. 1 buwan na lang, manganganak na siya, kaya kailangan prepared na sila dapat ni Flynn. Sabi nga ng kanyang doktor, hindi naaabuti ng 4 na linggo, maaari nang lumabas ang quadruplets nila ni Flynn at kapwa sila excited. Napatingin ito sa kanya. Matagal na yun, Heart. Noong na-meet ko siya, hindi ko nga siya halos matandaan. Napanguso naman siya. Bakit pakiramdam ko nagkaroon kayo ng something? Mabigat ang loob niyang saad. Mahina itong natawa sa sinabi niya, ganun wala namang nakakatawa. Kaya uminit ang ulo niya, lalo na ng kalaunan, lumakas pa ang pagtawa nito. Pinag-cruise niya ang 2 bisig sa harapan matapos itong tapunan ng masamang tingin tsaka humalukip-kip. Pagdating sa bahay, iniutos na lang niya sa maid na ayusin ang mga pinamili nila sa silid ng kanilang paparating na mga anak at balak niyang magpahinga dahil nananakit ang kanyang balakang sa mahabang oras na nakatayo siya sa mall. Kasunod niya ang asawa na nakaalalay sa kanya at hindi pinansin ang masamang mood niya. Walang namagitan sa amin ni Surila kung sakaling nagsiselos ka. Pagpasok nila sa loob ng silid, narinig niyang saad nito. Siya nagsiselos? At bakit siya magsiselos? Para ano? Bulong ng kanyang isip, pero aminado siyang nag-aalala kanina, baka nga kasi babae ito ni Flynn. Sa ilang buwan naman nilang pagsasama ni Flynn sa isang bubong, simula nang dalhin siya nito sa Maynila, walang ibang ginawa ang lalaki kundi iparamdam sa kanya ang sinasabi nitong pagmamahal. Katunayan ay nakasanayan na niyang palagi siyang sinusuyo nito. Kahit nasa office ang lalaki, tinatawagan siya upang i-check kung okay nga siya. Wala itong ibinibigay na kahit anong sakit ng ulo. Alam na mga magulang niya yun. I love you, Paula. Sana dumating yung araw na makuha mo din ako mahalin. I know what is the reason kung bakit ka nagpakasal sa akin. Yun ay dahil pinilit lang din kita. Mahal na kita, Flynn. Nakatango niyang pag-amin sa lalaki na pinuto lang sasabihin ito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang damdaming yun dahil araw-araw naman pinaparamdam sa kanya ni Flynn ang pagmamahal sa kanya. Basta nagising na lang siyang isang araw na mahal na ito. Hindi lang dahil sa minahal siya ng lalaki, hindi lang dahil ito yung ama ng kanyang mga anak, or kundi dahil yun ang nararamdaman niya ngayon. Ibang pagmamahal kaysa sa pagmamahal niya noon kay Blake, kaya marahil daman niyang nagsiselo siya. Wala pa naman kasing ibang babaeng umepal kay Flynn simula noon. Hindi naman din imposible dahil magandang lalaki yung asawa niya, pero iba pala ang pakiramdam kapag meron na. Really? Mahal mo ko? Mabilis na inangat ni Flynn ang mukha niya upang magtagpo ang titig nila. Punong-puno ng pagmamahal ang makikita niya sa mga mata nito. Tumango siya bilang tugon dahil hindi niya maisatinig. Dahil dito, mabilis siyang niyakap ng mahigpit ni Flynn. Thank you, Paula. Pangako, mamahalin kita ng sobra. Pagmamahal na hindi kayang tumpasan ng iba. Hindi ko to inaasahan. Pinasaya mo ko, alam mo ba yun? Kulang na lang, mabasag ang boses nito. Maya-maya, pinakawalan siya ni Flynn sa pagkakayakap at buong pagsuyong hinagkan sa labi na tinugon niya na rin ng buong pagsuyo. Lumipas lang ang 1 taon, muli silang ikinasal ni Flynn sa simbahan. Isang ingranding kasal na dinaluhan ng lahat, ang mag-asawang Colt at Lainey, maging ang magkasintahan na ngayon na si Surila at Devon. Hindi pa huli ang pamilya ni na Jenna at Jude, kasama ang 5 anak. Halos kasabayan niya lang kasing nabuntis ang kaibigan sa kauna-unahan nitong anak kay Jude. Maswerte ang dalawa at lalaki yung unang naging anak ng mga ito. At syempre, naroon ang kanyang mga magulang. Walang mapagsidla ng kanyang saya sa araw na yun habang nagsusumpaan silang dalawa ni Flynn sa harap ng altar at sa karamihan ng mga tao na magmamahalan hanggang kamatayan dahil sigurado na siya na si Flynn ang gusto niyang makasama habang siya'y nabubuhay. At alam niyang sa piling nito at sa 4 na baby boy nila ni Flynn ang siyang tunay na magpapaligaya sa kanya.